Madalas ko pa ring naaamoy sa alaala ang amoy ng mainit na pandesal na ipinapalaman ni inang sa lumang lunchbox na may lamat sa gilid. Madalas naming kainin yon habang sabay-sabay kaming nagdadasal ng taimtim bago pumasok sa eskwelahan. Sa bawat bitaw ng dasal, laging may kasamang paalala. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Teresa, wika ni inang habang maingat na nilalagyan ng mantikilya ang pandesal, huwag mong kalilimutan. Si Jesus lang ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. Bata pa lang ako, alam ko na kung sino si Maria. Hindi dahil minahal ko siya, kundi dahil pinagbawalan akong mahalin siya. Sa amin, si Maria ay hindi ina ng Diyos. Siya ay isang patay na babae na ginawa ng mga Katoliko bilang idolo. Ganyan ang pagkakakilala ko sa kanya, malamig, malayo, huwad. Lumaki akong nakatayo sa pagitan ng tatlong salik na parang tatlong haligi ng simbahan ng aming tahanan, si Ama, isang diakono, si Inang, pinuno ng mga kababaihan sa aming Pentecostal na simbahan, at si Lolo Simeon, na dating Katoliko at naging unang miyembro ng lokal na Assemblies of God nang dumating ang mga misyonerong Amerikano sa Maynila noong dekada 50. Dati akong mananampalataya ni Maria, madalas kwento ni Lolo, habang inaayos ang mga sira sa bubong naming bahay sa Tondo, pero binuksan ng Diyos ang aking mga mata. Isang araw, nakita ko na lang na panlilin lang pala ang lahat. Sa mga kwentong iyon, tumatatag ang pader sa pagitan ko at ng lahat ng bagay na may kinalaman sa Katolisismo. Hindi kami nanonood ng misa sari, bawal pumasok sa simbahan ng mga Katoliko, kahit anong okasyon. At kung sakaling mapadaan kami sa Quiapo, tinatakpan ni Inang ang mga mata ko habang may dumadaan na prosesyon. Sumpayan, bulong niya minsan, hindi mo kailangang makita ang kasinungalingan. Ang bawat linggo ay parang piyesta ng pagsigaw. Ang mga sermon sa aming simbahan ay palaging mainit, emosyonal, punang tinig na tila may daladalang kidlat. Ang mga himno ay hindi marahan, ito ay mga awit ng pakikidigma. At sa lahat ng iyon, ako ang batang palaging nasa unahan, taas noo, bukas bibig sa pagsigaw ng i-amen. Maaga kong nadiskubre ang kapangyarihan ng boses. Sa mga family devotion, ako ang laging pinapabasa ng Biblia. Malakas, malinaw, matuwid. Wika ni Inang, may apoy sa boses ng anak ko. Si Pastor Edwin naman, ang punong tagapangaral ng aming simbahan, minsang tumayo sa harap ng buong kongregasyon at sinabi, gagamitin ng Diyos si Teresa para durugin ang mga maling aral. Ang mga ganong salita ay para sa akin, ay parang langis na dinidilig sa apoy. Doon ako nagsimulang mangarap hindi lang maging pastora, kundi maging tagapagtanggol ng katotohanan. Katotohanan, ayon sa amin, ay hindi kailanman matatagpuan sa simbahang Katoliko. Sa eskwela, naging kilala ako bilang Biblia Girl. Hindi ako kinakausap ng mga Katolikong kaklase ko. Hindi dahil suplada ako, kundi dahil sinasabi ko sa kanilang harapan na mali ang ginagawa nila. Isang araw, nakita ko si Clarice, isang kaklase ko sa grade 5, na nagro-rosaryo sa gilid ng silid-aklatan. Bakit mo ginagawa yan? Tanong ko. Hindi ba't sinabi sa Biblia, huwag kang gagawa ng larawan ng anumang nasa langit? Idolatria yan, Clarice. Umiyak siya. Tinawag akong masama. Ngunit sa halip na makonsensya, naramdaman ko ang matinding tagumpay. Sa isip ko, ako ang ginamit ng Diyos para ituwid ang landas ng isang kaluluwa. Lalong lumalim ang paniniwala ko nang makapasok ako sa Regional Biblic Quiz at manalo ng unang gantimpala. Isang linggo ang selebrasyon. Isang gabi, habang pinapalakpakan ako ng buong simbahan, sumigaw si Pastor Edwin mula sa entablado. Sa kanya ipagkakatiwala ng Diyos ang henerasyong ito. Hindi lang salita, kundi espiritu ng apoy. Gabi-gabi, nagdarasal ako ng taimtim na sana gamitin nga ako ng Diyos. Sa isipan ko, ang mundo ay isang larangan ng digmaan, protestante laban sa Katoliko. Katotohanan laban sa kasinungalingan. Ako ang mandirigmang itinalaga sa panig ng liwanag. Hanggang isang gabi, habang naglalakad kami ni Inang pauwi mula sa prayer vigil, tinanong ko siya, Inang, paano kung may mabait na Katoliko? Talaga bang mapupunta sila sa impyerno kahit mahal nila si Jesus? Hindi siya sumagot agad. Tumigil kami sa tapat ng lumang karinderya sa kalye ng Padre Algie. Malamlamang ilaw, may umuusok na sabaw sa lutuan. Tandaan mo ito, anak, anya, habang hawak ang aking kamay. Ang katotohanan ay hindi batay sa kabaitan. Maraming mababait pero naligaw. Kung hindi si Jesus lamang ang sentro ng pananampalataya nila, wala silang kaligtasan.
Paano si Maria? Tanong ko muli. Napahigpit ang kapit niya sa aking kamay. Si Maria, mariing wika niya, ay isang babae lamang. Pinili ng Diyos, pero hindi para sambahin. Ang mga nagdadasal sa kanya ay naliligaw, Teresa. Tandaan mo yan. At tinandaan ko nga. Pagsapit ko ng 16, nagsimula na akong tumayo sa youth services bilang tagapagsalita. Hindi ko lang binabasa ang Biblia, inilalaban ko ito na para bang ako'y may hawak na espada. Sa bawat pagtindig ko sa pulpito, nararamdaman ko ang sigaw ng apoy sa aking dibdib. Sabi ni Pastor Ruben, ang kabiyak na hinirang sa akin ng tadhana, kapag nagsasalita ka, parang nabubuksan ang langit at bumabagsak ang kidlat. Siya man ay isang pastol, galing sa ibang dako ng Luzon. Nakilala ko siya sa isang retreat sa Pampanga, at matapos ang 3 buwan ng panalangin at paanyaya, naging mag-asawa kami sa isang simpleng seremonya sa loob ng simbahan. Isang unyon para sa Ebanghelyo, sabi ni Pastor Edwin sa amin habang iniabot ang Biblia bilang simbolo ng aming misyon. Nagpatuloy ang apoy. Tumindig ako sa mga pulong, seminar, youth camps, at women's conferences. Isang araw, sinabi ng isang matandang miyembro, ang tinig mo, Hija, ay parang tinig ng langit. Sa tuwing sinasabi nila yon, tahimik akong nagpapasalamat. Ngunit sa puso ko, may bulong na palaging bumabalik. Tandaan mo si Maria. Huwag mong hayaang pasukin ka ng kanyang panlilinlang. Hindi ko alam noon kung paanong ang mismong babaeng kinatakutan ko mula pagkabata ay siya palang magiging dahilan ng pagkabigo at muling pagkabuhay ng aking pananampalataya. Ang unang araw ko sa Antipolo Bible Institute ay hindi ko kailanman malilimutan. Malamig ang simoy ng hangin noong umagang iyon, at tila ba ang bawat yapak ko sa graba ng kampus ay humahakbang sa isang propesya. Kasama ko si Ruben, na nooy bagong kasal ko pa lamang, bitbit ang 2 malalaking maleta at ang isang panalangin, Panginoon, gamitin niyo kami. Buong buo. Ang institute ay hindi marangya. Luma ang mga gusali, may halimuyak ng lumang papel at kahoy na tinamaan ng ulan. Ngunit para sa akin, iyon ay templo ng katotohanan. Dito ako magpapanday ng sandata upang ipagtanggol ang tunay na ebanghelyo laban sa lahat ng panlilinlang, lalo na sa paniniwalang Katoliko na sa tagal ng panahon ay itinuring kong pinakamalaking banta sa kaligtasan ng tao. Sa unang linggo pa lang, napansin na ng mga propesor ang kakaiba kong husay sa pagsasalita. Sa tuwing may oral presentation, ako ang unang tinatawag. Hindi dahil sa sipag ko, kundi dahil sa lalim ng paniniwala kong nararapat kong idiin ang katotohanan kahit pa sa klase lang. Minsang tinanong kami sa klase ni Pastor Almonte, ano ang pinakamapanganib na maling aral sa ating lipunan ngayon? Walang pag-aalinlangang tumayo ako. Mariology po, sagot ko. Ang pagsamba kay Maria ay nag-ugat sa paganismo at hanggang ngayon ay nagpapahamak sa milyon-milyong kaluluwa. Tahimik ang buong klase. Hindi dahil hindi sila sang-ayon, kundi dahil walang sinuman ang nagsabi nito ng ganoon kadiretso. Ngumiti si Pastor Almonte. I see voice that will confront the altars, anya. Teresa, I expect much from you. Mula noon, binigyan ako ng mas malalim na papel sa mga aktibidad ng paaralan. Pinatayo ako bilang kinatawan ng mga kababaihan sa isang interdenominational debate. Ako ang pinili para sa graduation prayer sa isang symposium na dinaluhan ng mga kilalang pastor mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit higit sa lahat, binigyan ako ng pagkakataong pumili ng sarili kong thesis topic. Alam ko na agad kung ano yon. Sa gabing isusulat ko ang proposal, nagsindi ako ng kandilang puti at binuksan ang aking Biblia. Sa gitna ng katahimikan ng dormitoryo, nagsulat ako ng pamagat sa itaas ng papel, Maria, ina ng Diyos o babaeng ginawang Diyos. Habang isinusulat ko ang mga unang pangungusap, naramdaman ko ang kakaibang alab sa dibdib. Para bang muling nabuhay ang lahat ng babala ni Inang, ang mga salita ni Lolo, ang sigaw ni Pastor Edwin. Lahat sila ay tumutugma sa isang bagay, ang katotohanan, sa tingin ko noon, ay kailangang isakdal laban sa huwad na babaeng sinasamba ng milyon-milyon. Ginugol ko ang mga buwan sa pananaliksik. Binasa ko ang mga dokumento mula sa Vatican, sinuri ang mga sulat ng mga santo, at tiniklop ang bawat argumento sa ilalim ng lente ng Sola Scriptura. Araw-araw, ako'y nasa library hanggang magsara ito. Naging mapusok ako sa pagtuklas, hindi upang maunawaan, kundi upang ipakita na lahat ng debosyon kay Maria ay walang saysay, walang basehan, at puno ng delusyon. Isang hapon, habang nasa silid aklatan, lumapit sa akin si Joy, isa sa mga kasama ko sa dorm.
Nakita niyang sinusuri ko ang Lumen Gentium, ang dokumentong pastoral mula sa Vatican Night. Teresa, bulong niya, hindi ka ba natatakot na baka masyado mong pinapasok ang panig ng kalaban? Umiti ako. Hindi para paniwalaan, sagot ko, kundi para patunayan na hindi totoo. Tumango siya, pero ang kanyang mga mata ay tila nagdadalawang isip. Hindi iyon ang huling pagkakataong may nagtanong sa akin, kung hindi ba ako nabibigatan sa bigat ng layunin ko. Ngunit para sa akin, iyon ang misyon, wasakin ang mga pundasyong maling itinayo, kahit pamukha itong banal sa mata ng marami. Nang ipinasa ko na ang aking thesis, naging usap-usapan ito sa buong paaralan. Puno ito ng mga matatalas na argumento, tinawag kong syncretistic ang imahe ni Maria, ikinumpara siya kay Isis at Diana, at inilahad kung paano, sa tingin ko noon, ginawa ng mga Katoliko ang isang ika-4 na persona ng Trinidad. May ilan na sumang-ayon. May ilan na natigilan. Pero ang mga tagapayo ko, nagalak sila. This is fire, wika ni Pastor Almonte sa aking defense. This is exactly what we need in this generation. Nagtapos ako na may pinakamataas na karangalan. Tumanggap ako ng sertipiko at pagkakataong magsalita sa graduation rites. Ang aking talumpati ay mariing nakatuon sa pagbabalik sa purong ebanghelyo at sa pagtanggi sa lahat ng anyo ng relihiyosong kompromiso. Walang pangalan na binanggit, ngunit alam ng lahat kung sino ang tinutukoy ko. Pagbalik ko sa Quezon City, parang naghihintay na sa akin ang buong lungsod. Isang linggo pa lamang ako sa bahay ay inanyayahan na ako ng ilang simbahan para magturo. Sa isang gawain ng mga kababaihan, tumayo ako sa entablado, hawak ang mikropono, habang ang buong kwarto ay naghihintay ng aking unang mga salita. Mga kapatid, simula ko, bantayan niyo ang inyong mga puso. Dahil may isang babaeng ang pangalan ay ginagamit upang akitin ang mga tao palayo kay Kristo. Tahimik. Walang kumikibo. Hanggang may sumigaw mula sa likod. Praise God! Mabuksan ang mga mata. Mula roon, parang umaagos ang pabor. Ang bawat sermon ko ay tila pinapakinggan hindi lang ng tainga, kundi ng mga kaluluwang gutom sa sigaw. Sa tuwing sinasabi ko ang mga katagang si Maria ay isang babae lamang, hindi isang ina ng langit, nadarama ko ang bigat ng bawat pagsang-ayon. Minsang habang ako'y nangaral sa isang simbahan sa Marikina, may lumapit sa akin pagkatapos ng serbisyo. Isang matandang babae, nakasuot ng bestidang may luma ng burda. Pastora Teresa, anya habang umiiyak, ako po ay dating Katoliko. Pero sa mga salita niyo po, nakita kong matagal na pala akong nakalubog sa kasinungalingan. Salamat po. Umiti ako at niyakap siya. Hindi pa huli ang lahat, Aling Nena. Si Jesus ay naghihintay. Kahit ang mga lokal na istasyon ng radyo ay nagsimulang magpakita ng interes. May isang araw na inimbita ako sa isang live interview. Tinanong ako ng host, ano ang masasabi mo sa mga Katolikong nagsasabing mahal nila si Jesus kahit sumasamba rin kay Maria? Ang sagot ko, buo, ang pagmamahal kay Jesus ay hindi maaaring sabayan ng debosyon sa huwad. Hindi mo pwedeng mahalin ang katotohanan habang niyayakap ang kasinungalingan. Sa mga panahong iyon, tila hindi ko maisip na may panahon pa na magbabago ang ihip ng hangin. Ang boses ko ang aking espada. Ang aking paninindigan ang aking baluti. At ang pangalan ni Maria. Isa lamang babala sa akin, isang paalala kung saan ako hindi dapat tumingin. Ngunit sa lahat ng sigaw, sa lahat ng tagumpay, may isang gabi na hindi ko inaasahan. Habang ako'y mag-isa sa kwarto namin, nakatingin sa salamin at pinapraktis ang susunod kong sermon, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig sa aking dibdib. Hindi takot. Hindi pagod. Isa itong tahimik na alingawngaw, tila paalala mula sa kawalan. Paano kung may hindi ka pa naintindihan? Pinagalitan ko ang sarili ko sa loob ng isipan. Nagdasal ako ng mas malakas. Pinilit kong balikan ang sigasig. Ngunit sa gabing iyon, kahit pabuo ang boses ko, ang mensahe sa puso ko ay nagsimulang mag-alinlangan, hindi pa ako sigurado noon kung bakit. Hindi ko alam na yon na pala ang unang pinto sa isang kwentong magpapatihimik sa akin, hindi lamang sa salita, kundi sa buong buhay na kinilala ko bilang katotohanan. Hindi pa man natutuyo ang tinta ng diploma ko, inanyayahan na ako ni Pastor Edwin na bumalik sa Quezon City bilang pastora asosyada ng aming simbahan. Wala akong sinayang na oras. Bumalik ako dala ang aking mga aklat, sermon notes, at apoy na tila muling sinindihan sa loob ng 4 na taon ng pagsasanay.
Ang aking layunin ay malinaw, ituro ang katotohanan, durugin ang kasinungalingan, at palayain ang mga kaluluwang nakatali sa kadiliman ng tradisyon. Ang simbahan ay isang kampo, wika ni Pastor Edwin sa unang linggo ko bilang pastora. At ikaw, Teresa, ay isa sa mga general ng ating hukbo. Itinuring kong sagradong misyon ang bawat gawain. Sinimulan kong baguhin ang programa ng mga kababaihan, idagdag ang apologetics training, at lumikha ng mga lesson plan na tumututok sa pagpapabulaan sa maling aral. Ang pinakaunang serye ko ay may pamagat na Alingawgaw ng Babylonia, ang simbahang Romano at ang ina ng kasinungalingan. Hindi nagtagal ay lumapit sa akin si Ruben, aking asawa, na noon ay nangangasiwa sa mga kalalakihan ng simbahan. Mahusay ang ginawa mo sa kababaihan, anya habang sabay naming inaayos ang mga upuan para sa susunod na gawain. Baka pwede mong gawin yan sa buong simbahan. Kumindat ako. Bakit hindi natin gawin itong panata ng buong iglesia? Mula roon isinilang ang pagtatanggol sa katotohanan, isang buwanang seminar na bukas sa lahat ng miyembro, na tumatalakay sa mga ugat ng paniniwalang Katoliko, at kung paanong ito ay salungat sa salita ng Diyos. Umabot kami sa puntong kailangan naming magpalit ng venue dahil hindi na kami kasya sa fellowship hall. Isang hapon habang kami ni Ruben ay nagkakape sa harap ng simbahan, ibinahagi ko sa kanya ang ideya ko, isang programa sa radyo. Tinig ng katotohanan, sabi ko. 1 oras kada linggo. Lahat ng tanong tungkol sa Katolisismo, sasagutin natin mula sa Biblia. Inilapag niya ang kanyang tasa at mumiti. Yan ang boses na kailangang marinig ng Pilipinas. Hindi naging madali ang pagkuha ng airtime, ngunit sa tulong ng ilang donors at rekomendasyon mula kay Pastor Edwin, nakahanap kami ng slot sa isang lokal na istasyon sa Quezon City. Bawat Miyerkules ng gabi, eksaktong 8:00, umaalingawgaw ang aking tinig sa hangin. Magandang gabi po. Kayo ay nakikinig sa tinig ng katotohanan, kung saan ang salita ng Diyos ay hindi pinapalitan ng tradisyon ng tao. Ang unang episode ay tungkol sa mga imahe sa loob ng simbahan. Sa loob ng 1 oras, binasa ko ang Eksodo 20, 4-5, at inisa-isa kung paano, ayon sa aking pagkakaunawa noon, lumalabag ang mga Katoliko sa kautusan ng Diyos. Hindi pa natatapos ang programa ay umaapaw na ang aming hotline sa mga tawag, may tumututol, may sumasang-ayon, may galit, may naguguluhan. Minsan, tumawag ang isang lalaki na nagpakilalang dating seminarista. Pastora, sabi niya, pinakinggan ko ang programa niyo. Hindi ko mapigilang manginig. Parang may bumuka sa akin. Ang mga ganoong patotoo ay parang gasolina sa aking sigasig. Lalo kong pinatindihan ang mga susunod na episode, Rosario, paulit-ulit na panalangin walang kabuluhan, ang babaeng ina, si Maria sa liwanag ng Biblia, at Papa o Pastol. Minsan ay tinanong ako ng isang producer, hindi ka ba natatakot na may magreklamo? Hindi ko trabaho ang gumawa ng komportableng Katoliko, sagot ko. Trabaho ko ang magsalita ng totoo. Habang lumalawak ang audience ng programa, pinayagan akong maglunsad ng kampanya sa buong Metro Manila. Tinawag namin itong Liwanag ng Katotohanan, isang serye ng citywide crusades na nakatuon sa pagtutuwid ng doktrinang Katoliko. Sa Pasig, umabot ng 3,000 katao ang dumalo. Sa Caloocan, kinailangan naming umupa ng covered court. Nagpatayo rin ako ng bagong ministry team. Ang tawag namin dito ay Sundalo ng Salita. Layunin nito ang pagsasanay ng mga miyembro upang maging epektibong tagapagtanggol ng pananampalataya laban sa Katolisismo. Bawat kasapi ay dumadaan sa 4 na buwang kurso, may mga eksaminasyon, practical debates, at fieldwork. Karamihan dito ay pagtungo sa mga bahay ng Katoliko upang ibahagi ang Ebanghelyo. Ang mga training session ay hindi basta lecture lang. Ginawa kong dynamic, may roleplay, open forum, at panghuli, mga aktwal na pagtuturo sa lansangan. Isang gabi, habang kami ay nasa Cubao, nilapitan kami ng isang ginang na nagtitinda ng bulaklak malapit sa simbahan. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya habang nakatingin sa bitbit naming mga Biblia. Ma'am, sagot ng isa sa mga trainee ko, gusto lang po naming ibahagi ang totoo tungkol sa kaligtasan. Hindi po ito sa pamamagitan ng mga santo. Si Jesus lang po. Tumingin siya sa akin. Si Maria? Umiti ako, tinapik siya sa balikat. Mahal ka ng Diyos, Aling Tess. Pero hindi mo kailangang lumapit kay Maria para marinig ka niya. Pumikit siya saglit at ang mga mata niya ay parang naluluha. Matagal ko nang gustong marinig yan, bulong niya.
Sa mga sandaling iyon, ako'y sigurado, ginagamit ako ng Diyos. Ang boses kong minsan ay pinuri ng aking mga guro, ngayoy lumalaban sa larangan ng pananampalataya. At bawat patak ng pawis, bawat gabi ng pananalangin, ay may kalakip na panibagong tagumpay. Dumating ang panahon na binigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa isang interdenominational conference sa Cebu. Doon, sa harap ng higit 1,000 delegado, inilatag ko ang isang mensaheng pinamagatan kong Maria, ang babaeng nagpapanggap na ina ng Diyos. Lalong umigting ang mga palakpakan sa tuwing sinasabi kong si Maria ay isang huwad na reyna, isang imbensyon ng Papa upang linlangin ang mundo. Pag-uwi ko sa Maynila, sinalubong ako ng mga anak kong sina Deborah at Joshua, 7 at 9 na taong gulang noon na nagpakita sa akin ng ginupit nilang krus mula sa papel. Nay, wika ni Joshua, ituturo ko po ito kay Carlo, kasi Katoliko siya, at hindi daw si Jesus lang ang tinatawag niya sa dasal. Yumuko ako, hinalikan siya sa noo. Iyan ang anak ng Ebanghelyo, sagot ko, bagamat may kumirot sa puso ko. Sandaling pag-aalinlangan, pero tinabunan ko agad ng dasal. Ang aming tahanan ay naging parang war room. Sa dingding ay may mapa ng Pilipinas na may markang pula sa mga lugar na kailangan pa ng liwanag. Sa dining table, imbes na kutsara at tinidor, madalas ay may mga draft ng sermon, bibles na po ng highlights, at tasang may lukewarm na kape. Minsan, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Ruben at nakita akong umiiyak sa gilid ng kama, hawak ang notebook ko. May problema ba? Tanong niya habang hinahaplos ang balikat ko. Umiling ako. Hindi, Ruben. Naramdaman ko lang. Parang lumalakas ang kalaban. Kailangan nating doblehin ang sigasig. Sa mga sandaling iyon, hindi ko naisip na marahil may bagay akong hindi dapat labanan, kundi unawain. Pero hindi pa yon ang panahon. Ilang buwan matapos ang huling kampanya namin sa Cavite, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa isang Christian radio network upang gawing araw-araw ang tinig ng katotohanan. Araw-araw. 1 oras, 5 beses sa isang linggo, at ipapadala sa buong bansa. Para sa akin, ito'y senyales. Panibagong antas ng labanan. Bagong pagkakataon upang durugin ang mga doktrinang lumalayo sa puro na pananampalataya. Ruben, sabi ko habang hawak ang sulat ng network, lahat ng tinig nila ay tinuturo si Maria. Panahon na para ipagdiwang natin si Kristo lang. Ngumiti siya. At ikaw ang tinig ng paninindigan. Hindi ko pa alam noon, ngunit sa bawat amen na sinasambit ko, may kapalarang tahimik na dumidikit sa aking dila, parang panibugho, parang pahiwatig ng langit na piniling maghintay sa tamang oras. Dahil ang tinig na akala ko'y itinaas para sa pakikidigma, ay unti-unting ilalapit sa isang ina na buong buhay kong tinutulan. Isang ina na hindi kailanman sumigaw pero marunong maghintay. Hindi ko inasahan na ang isang maliit na programa sa radyo tuwing Miyerkules ng gabi ay magiging pasaporte ko patungo sa pambansang entablado. Ngunit sa loob lamang ng 1 taon, ang tinig ng katotohanan ay naging isa sa mga pinakapinakikinggan at pinakapinagtatalunang religious talk show sa bansa. Mula Luzon hanggang Mindanao, umaabot ang signal ng programa. Bawat oras ng ere, dinidinig ang tinig ko sa libu-libong tahanan. At sa bawat pagkakataong ipinapahayag ko na si Maria ay hindi tagapamagitan, kundi hadlang, mas lalong umiinit ang debate, at mas lalong tumitindi ang suporta. Ang mga imbitasyon ay halos hindi ko na mabilang. Tuwing may kumbensyon ng mga pastor, women's fellowship, youth camp o crusade, naroon ang pangalan kong nakasulat sa malalaking tarpaulin, Pastora Teresa Morales, tagapagtanggol ng purong ebanghelyo. Sa mga pagtitipon, hindi ko kailanman kailangang ipakilala ang sarili ko. Minsang pumunta ako sa isang conference sa Tagaytay, at pag-akyat ko sa entablado, umalinggaw ang palakpakan kahit hindi pa ako nagsisimula. May humiyaw mula sa audience, boses pa lang, napapaiyak na kami. Hindi ito pagmamalaki, ito ay katotohanan ng panahong iyon. Ang boses ko ay naging armas, sa gisag ng paninindigan, at sa paningin ng marami, isang pang-propeta na tinig ng Diyos. Kahit ako mismo, may mga gabing tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at tinatanong, ako ba talaga ito? Ako ba'y ginagamit talaga ng Diyos? O ako na lang ba ito, nagpapatuloy sa lakas ng palakpakan? Ngunit sa tuwing maririnig ko ang pagsigaw ng mga tao ng Amen, sa gitna ng pangangaral, natatabunan ang alinlangan. Isa na ako sa mga respetado, ngunit hindi basta minamahal, kundi kinakatakutan din ng mga Katoliko. Tinatawag nila akong babaeng may lasong tinig.
Isang pahayagan sa Cebu ang naglathala ng editorial na pinamagatang si Panganib ng Radikal na Retorika. Doon ay tinawag akong ekstremista, manghuhusga, at tagapagdulot ng hidwaan sa pananampalataya. Binasa ko ang artikulo habang nasa eroplano paalis ng Davao. Umiti ako. Kung sila'y natatakot, ibig sabihin tinatamaan, bulong ko sa sarili habang nakatingin sa mga ulap sa bintana. Sa mga susunod na buwan, ginugol ko ang oras ko sa pagtuturo at pagsulat ng aking pinakaambisyosong proyekto, isang aklat na maglalaman ng lahat ng argumento laban sa doktrina ni Maria. Si Maria, mula sa mabuting balita patungong idolatriya, iyon ang pamagat. Sa bawat kabanata, sinuri ko ang kasaysayan ng Mariolohiya, sinabayan ng mga talata sa Biblia, at sinabog ang bawat argumento sa liwanag ng aking pagkaunawa sa Ebanghelyo. Hindi ako nagsulat upang maunawaan ang pananaw ng kabila, kundi upang sirain ito. Minsan, habang isinusulat ko ang huling kabanata sa coffee shop sa may Katipunan, lumapit sa akin ang isang estudyanteng may bitbit na rosaryo. "Pastora Teresa po ba kayo?" Tumango ako. "Huwag po kayong magagalit," sabi niya. "Pero mahal ko si Maria." Umiti ako. Hindi ng pag-unawa, kundi ng kumpiyansang puno ng pagkaalam. "Anak, ang mahal mo ay hindi si Maria ng Biblia, kundi si Maria ng tradisyon." Hindi na siya sumagot. Tumango lang siya at umalis na tila may bigat sa mga hakbang. Pagbalik ko sa laptop, tinapos ko ang huling pangungusap ng libro, Ang Tunay na Maria ay Hindi Reyna ng Langit. Siya ay isang simpleng babae na ginamit ng Diyos at tapos na ang kanyang papel. Ang libro ay inilathala ng isang kilalang evangelical publisher sa Pilipinas. Sa unang buwan pa lang, naubos ang unang 50,000 kopya. Na-feature ako sa 3 evangelical magazines. Sa isang interview, tinanong ako ng host, "Pastora, kung sakaling makaharap mo si Pope Francis, ano ang unang sasabihin mo?" "Buksan mo ang Biblia," sagot ko. "At iwanan mo ang mga rebulto." Ang mga debate ay dumami. Inanyayahan ako ng isang independent Christian channel para sa isang televised debate laban sa isang kilalang katolikong teologo, si Enrique Lamas. Sa studio ng Maynila, napalibutan kami ng live audience. Sa unang round, itinanong ng host, talaga bang si Maria ay walang papel sa kaligtasan? Ako ang naunang sumagot. Si Maria, sabay tingin sa kamera, ay isang instrumento lamang. Hindi siya tagapamagitan. Hindi siya imakulada. At lalong hindi siya ina ng simbahan. Tumango si Lamas at tahimik na sumagot, kung siya'y isang instrumento lang, hindi ba't marapat siyang pahalagahan gaya ng pagkilala kay Pablo o Pedro? Ngunit hindi ako natinag. Hindi siya kasing halaga ni Kristo. At sa Ebanghelyo, walang utos na tayo'y dumulog sa kanya. Mainit ang palitan. Sa labas ng studio, may nagsagawa ng protesta. Ang ilan ay may placard na may nakasulat, "Maria ay ina ng Diyos, huwag siyang bastusin." Hindi ako lumingon. Mas tumibay pa ang aking paninindigan. Lalong lumawak ang mga panawagan para sa aking mga pagtuturo. Sa Iloilo, pinuno namin ang isang buong Coliseum. Sa Zamboanga, may mga Katolikong lumapit upang tanggapin si Kristo bilang Panginoon matapos pakinggan ang aking pangangaral. Minsan, sa isang retreat sa Baguio, nilapitan ako ng isang lalaking pastor mula sa Mindoro. "Pastora, anya, dati akong Katolikong deboto. Pero mula nang mapakinggan ko ang programa mo, iniwan ko ang rosaryo. Ibinigay ko ang puso ko kay Jesus, sa kanya lamang." Tumingin ako sa kanya, at parang may bahagi sa puso kong napuno ng tagumpay. Isa na namang kaluluwang pinalaya. Ngunit habang ako'y patuloy sa pag-akyat sa entablado ng tagumpay, may mga gabi ring hindi ko maiwasang tanungin ang sarili, bakit si Maria pa rin ang issue ng marami? Bakit ganoon na lang ang kapit ng mga tao sa kanya? Ano ba talaga ang hinahanap nila sa kanya na sa tingin nila ay hindi nila matatagpuan kay Jesus? Tinatabunan ko ang mga tanong ng dasal. Hindi upang humingi ng kasagutan, kundi upang palayasin ang pagdududa. At sa gitna ng lahat ng ito, ang aking mga anak ay lumaki sa lilim ng aking tinig. Si Joshua ay 11 taong gulang na at si Deborah ay 9. Isang gabi, narinig kong binibigkas ni Joshua sa kanyang kwarto ang Eksodo 20 habang nakatingin sa larawan ng mahal na birhen sa isang lumang stampita na dala raw ng kaklase niya. "Huwag kang yuyuko sa kanila ni sasamba sa kanila," anya. Napangiti ako sa pintuan. Ang anak ko, mandirigma rin. Pero sa parehong sandali may bahid ng kalungkutan.
Kasi hindi ko pa rin masagot kung bakit sa kabila ng lahat, sa puso ng napakaraming tao, naroroon pa rin si Maria, matatag, tahimik, at tila hindi kayang alisin. At kung paanong sa bawat tagumpay ko, mas lalo akong nagiging matalim, mas lalong lumalalim ang ugat ng tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Ngunit sa ngayon, ako ang reyna ng pulpito. At sa aking tinig, lumalaban ang maraming dila, tumitindig ang maraming puso. Kaya't sa bawat pagtindig ko sa entablado, sa bawat sigaw kong si Jesus lamang, ay isinusumpa ko rin ang babaeng buong buhay kong tinuruan ang mundo na kalimutan. Disyembre 8. Isang petsa na para sa milyong Katoliko ay araw ng kapistahan at debosyon. Ngunit para sa akin, sa taong iyon, ito ang magiging araw ng digmaan. Isang espiritual na labanan na matagal ko nang pinaghahandaan. Sa loob ng 2 buwan, isinusulat ko ang sermon na itinuturing kong magpapapirma sa aking pangalan bilang pinakamalakas na tinig laban sa idolatriya sa Maria. Ang pamagat nito, ang mito ng Immaculate Conception. Bawat linya ay sinuri, pinalalim, pinatulis. Ilang gabi akong hindi natulog. Tinapos ko ito habang nakaluhod sa harap ng isang bukas na Biblia at nakaipit sa pagitan ng 2 tasa ng barakong kape. Sa paningin ko, ito ang magiging pinakamakapangyarihang pangangaral na kailanman kong ginawa. Sa mga linggong papalapit sa petsa, nagsagawa kami ng sunod-sunod na fasting chain. Nagdaos kami ng overnight prayer vigil sa mismong gabi bago ang okasyon. Sa altar ng aming simbahan, nilagay ko ang isang malaking pulang banner, "Hindi ligtas ang peke, pagsira sa alamat ni Maria." Teresa, wika ni Ruben habang inaayos ang ilaw sa itaas ng entablado, sigurado ka ba na handa ka na para dito? Tumingin ako sa kanya. Ruben, buong buhay natin, ito ang layunin. Palayain ang mga nilinlang. Nang dumating ang mismong araw, 8:00 pa lang ng umaga, ay may mga taong nakapila na sa labas ng aming simbahan. 2,000 tao ang dumalo, galing pa sa Pampanga, Batangas, Laguna, Cavite. May mga pastor, mga youth leaders, mga misyonaryo. May media team. May mga negosyanteng nag-sponsor ng C-screen para mai-project ang bawat slide ng aking sermon. Sa likod ng entablado, habang naghihintay ng hudyat para lumabas, nakatayo ako sa harap ng salamin. Hawak ko ang aking mikropono. Suot ko ang aking paboritong kulay bughaw na blazer. Ang kulay ng katotohanan, sabi ko sa sarili ko. Tahimik akong nagdasal, hindi ng kapayapaan, kundi ng lakas. Panginoon, gawin mong tabak ang aking dila. Sirain mo ang kuta ng kasinungalingan. Gamitin mo ako ngayon. Maya-maya pa'y tinawag na ako ng MC. At ngayon, ang ating tagapagsalita sa espesyal na gabing ito. Pastora Teresa Morales. Sumabog ang palakpakan. Tumayo ang lahat. Sa bawat hakbang ko sa entablado, tila umuugong ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Tila buong langit ay nakamasid. Mga kapatid, panimula ko, ngayong gabi, haharapin natin ang isa sa pinakamalalaking kasinungalingan ng relihiyon. At sisirain natin ito gamit ang salita ng Diyos. Mabilis kong dinala ang lahat sa tema. Sa unang 30 minuto, ipinaliwanag ko ang konsepto ng original sin. Ginamit ko ang Romans 3:23 minuto, lahat ay nagkasala. Idiniin kong kung lahat ay makasalanan, hindi maaaring walang bahid si Maria. Immaculate. Hindi po. Hindi siya malinis. Siya po ay makasalanan. Tulad mo. Tulad ko, sigaw ko habang tinuturo ang sarili. Sumisigaw ang mga tao ng ni-amen. Pumapalakpak, tumatayo, umiiyak. Ang atmosfera ay tila isang digmaan ng liwanag laban sa dilim. Ang bawat punto ko ay tinatanggap na tila bala ng katotohanan. Walang dalagang imakulada, sigaw ko. Ang meron lang ay mga tao na ginawang idolo, iniangat sa pedestal, pinalitan si Kristo. Lumalalim ang bawat salita. Lalo akong pinapalakpakan. Sa likod ng isipan ko, may boses na nagsabing, sige pa. Itodo mo na. Sirain mo siya ng buo. At doon ako bumulusok. Sumigaw ako, si Maria ay hindi reyna ng langit. Siya ay babae lamang. Patay. Walang naririnig. At ang mga dasal sa kanya ay paakyat sa kawalan. Naramdaman ko ang kakaibang init sa katawan. Para bang may apoy sa loob ng aking dibdib. Ngunit hindi ito apoy ng banal na espiritu. May halong galit. May halong put. Parang sumisigaw na rin ang buong nakaraan ko, lahat ng hinanakit, lahat ng pagod sa pakikipaglaban sa maling paniniwala.
Kung totoo ka, Maria, sigaw ko habang itinataas ang aking kamay patungo sa langit, ikaw ay isang sumpa sa sangkatauhan. Ginamit ka ng kaaway para linlangin ang mundo. Ikaw ang babaeng demonyo na tumayo sa trono ng Diyos. Biglang nagkatahimikan. Parang may hinigop ang hangin mula sa buong kwarto. Walang gumalaw. Walang umubo. Wala ni isang kaluskos. Nakatingin sa akin ang buong kongregasyon, gulat, takot, at pagkabigla ang nasa kanilang mga mata. Tiningnan ko ang audience. At sa loob ng katahimikan, binuksan ko ang bibig ko upang ituloy ang sermon. Walang lumabas. Sinubukan kong ulitin. Inikot ko ang lalamunan ko. Uminom ako ng tubig. Walang tunog. Naramdaman kong pinipigilan ako ng aking sariling katawan. Isang puwersang hindi ko maipaliwanag. Habang ang kamay ko ay nakataas pa rin sa hangin, hindi ko na marinig ang sarili ko. Tinapik ako ni Ruben mula sa gilid ng entablado. Umakyat siya, kinuha ang mikropono. Pansamantala pong itutuloy ko ang mensahe, sabi niya habang tinatapik ako sa likod at tahimik akong inaakay palayo. Sa loob ng opisina sa likod ng entablado, halos maiyak ako sa galit at takot. Ano to, Ruben? Pagod lang ba to? Allergies? Lagnat? Wala naman akong nararamdaman, pero bakit wala akong boses? Tiningnan niya ako, matay puno ng pangamba. Tatawagan ko si Pastor Edwin. At isang uwanti. Kinabukasan, sinugod niya ako sa ospital. Sumailalim ako sa endoscopy. Sininghot ang kamera papasok sa ilong hanggang lalamunan. Pinakinggan ang mga puwersa ng boses. Pina-check ang vocal cords. Paglabas ng doktor, halata ang pagkabalisa. Elra Morales, sabi niya, medically, wala pong problema. Walang pamamaga. Walang polyp. Walang kahit anong abnormalidad. Technically, dapat po kayong nakakapagsalita. Pinuntahan pa namin ang 3 espesyalista. Yandu, neurologist. Psychiatrist. Iisa ang sagot, walang pisikal na dahilan para sa pagkawala ng boses ko. At sa loob ng mga araw na yon, habang ang mundo ay unti-unting lumalayo sa akin, radio show, speaking engagements, libro launch, retreats, conferences, ako ay unti-unting lumulubog sa isang katahimikang hindi ko kailanman inasahan. Ang tinig na minsan ay naging sandata, ngayon ay nawala, hindi sa aksidente, hindi sa sakit, kundi sa mismong sandaling binigkas ko ang pinakamapait na salita laban sa isang babaeng matagal ko ng kinamuhian. At sa lalim ng katahimikang iyon, unang pumasok sa isip ko ang tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang isantabi. Hindi kaya siya ay narinig? 3 araw matapos ang sermon sa Disyembre 8, nakaupo ako sa harap ng salamin sa kwarto namin ni Ruben. Wala akong suot na makeup. Wala akong suot na saplot sa pananampalataya. Hawak ko ang aking Biblia, bukas sa Lucas 1, ngunit walang salita ang pumapasok. Tila baga ang pahina ay isa na lamang puting tela na hindi ko kayang basahin. Sa tabi ko may papel at ballpen. Mula nang mawala ang boses ko, ito ang naging pangunahing paraan ko ng pakikipag-usap. Sa umpisa, puro tanong ang sinusulat ko kay Ruben. Wala ba talagang gamot dito? Bakit ngayon? Ano sa tingin mo ang ginawa kong mali? Sa bawat tanong, wala siyang konkretong sagot. Tinitingnan lang niya ako nang may lungkot na hindi niya kayang itago. Isang pastor na nasanay sa solusyon, ngayon ay nakaharap sa misteryong hindi maipaliwanag ni ng siyensya, ni ng pananampalataya. Noong linggo matapos ang insidente, pinuno pa rin ang simbahan. Ang mga miyembro, gulat, nagtataka, nababalot ng takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako ang umakyat sa pulpito. Si Ruben ang pumalit sa akin. Mahinahon siyang nagsalita. Mga kapatid, simula niya, ang ating pastora ay kasalukuyang dumadaan sa matinding pagsubok. Ipanalangin po natin na ang kanyang tinig ay muling manumbalik. Ngunit higit pa sa boses niya, manalangin tayong manatiling matibay ang kanyang espiritu. Tahimik ang kongregasyon. May ilan na umiyak. May ilan na lumapit sa akin pagkatapos ng serbisyo, upang yakapin ako, marahang bulong sa tainga, hindi ka namin iwan, pastora. Ngunit sa likod ng suporta ay mga bulong-bulungan. Narinig ko ang ilan sa kanila habang ako'y dumadaan sa hallway ng simbahan. Baka po na-overwork siya. Baka po may sumpa. Siguro po tinamaan siya ng espiritual na atake. O baka naman pinatahimik siya dahil may nasabi siyang mali. Hindi ako nagpakita ng emosyon.
Ngunit sa loob, bawat bulong ay parang kutsilyong tumatama sa pagitan ng aking mga tadyang. Pinag-isipan ko ang lahat ng sinabi ko sa pulpito. Lahat ng sermon ko. Lahat ng punto ko tungkol kay Maria. Sa kabila ng lahat ng argumento ko, biglang nawala ang aking tinig sa mismong gabi ng pinakamapangahas kong pahayag. Coincidence ba yon? Hindi, sabi ko sa sarili habang isinusulat sa papel ang isang linya. Ito ay pagsubok. Hindi ito kaparusahan. Ngunit sa gabi, sa dilim ng aming kwarto, habang tahimik kong pinapahid ang Vicks sa aking lalamunan at pinapainom ng luya ang sarili ko, hindi ko mapigilan ang tanong na unti-unting gumagapang sa aking puso, paano kung hindi ako tama? Muling binalikan namin ni Ruben ang mga doktor. Yandu, neurologist. Psychiatrist. Lahat sila pare-pareho ang sagot. Normal ang vocal cords. Walang neurological damage. Walang psychological trauma na sapat para maging sanhi ng hysteria. Sa madaling salita, sabi ng huling doktor, isang propesor sa isang kilalang ospital sa Maynila, wala pong pisikal na dahilan sa pagkawala ng boses niya. Medically, she should be speaking normally. Tiningnan ako ni Ruben. Anong ibig sabihin ito? Nagkibit balikat ang doktor. Ang ibig sabihin ay hindi namin alam. Paglabas namin ng ospital, hindi kami agad umuwi. Nagpark kami sa isang tabi ng EDSA, tahimik, parehas walang sinasabi. Ako, nakatingin lang sa labas ng bintana. Si Ruben, pinipindot ang manibela sa pagkabalisa. Teresa, wika niya sa dulo ng katahimikan, hindi ka pa ba nag-isip na baka spiritual ito? Mabilis akong sumulat sa notepad. Spiritual? Anong ibig mong sabihin? Yung baka may koneksyon sa sermon mo. Sa sinabi mo kay Maria. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata ko'y tila apoy na lumiliyab. Isinulat ko agad. Huwag mong simulan yan. Natahimik siya. Hindi na siya nagsalita pa buong biyahe pauwi. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan kong manatiling aktibo. Tinuruan ko ang mga miyembro gamit ang projector. Gumawa ako ng PowerPoint presentations, sinabayan ng pagsulat sa whiteboard. Ngunit iba ang simbahan kapag hindi ako nagsasalita. Ang mga dating umaapaw sa enerhiya ay tila tinabunan ng ulap ng pangamba. Pati ang mga sponsor ng programa sa radyo ay nagsimulang umatras. Ang tinig ng katotohanan, na dati ay may episode araw-araw, ay unti-unting pinatigil. Sa huli, naglabas ang estasyon ng isang maikling pahayag, temporarily off-air ang programa dahil sa kalagayang medical ng host. Sa bahay, si Deborah at Joshua ay nagtatanong. Nay, kailan po babalik ang boses mo? Tanong ni Deborah isang gabi habang hinahaplos ang buhok ko. Umiling lang ako at mumiti. Ngunit ang totoo, hindi ko alam. Minsan, nakita kong lihim na umiiyak si Ruben sa may kusina. Nang lapitan ko siya, agad niyang pinunasan ang luha at mumiti, pilit. Pagod lang, anya. Pero hindi ko siya pinilit. Pareho naming alam na hindi ito simpleng pagod. Sa kabila ng lahat, hindi ako bumitiw sa paniniwala ko. Pinilit kong ikahon ang lahat ng nangyayari sa ideyang ito ay isang season ng pagsubok. Marami namang lingkod ng Diyos sa Biblia ang pinatahimik. Si Job, si Zacharias, maging si Pablo ay nagkaroon ng sandaling pagkawala ng boses o kapangyarihan. Babalik ito, bulong ko sa sarili sa tuwing humihigop ako ng salabat. Tapat ang Diyos. Ito ay pansamantala lang. Ngunit habang tumatagal, parang may ibang nangyayari sa loob ko. Isang bagay na hindi kayang lunurin ng kahit anong teolohiya. Sa tuwing binubuklat ko ang aking mga dating sermon, tila ba may ibang boses na sumisingit, nagbubulong. Hindi ba sobra na ang sinabi mo? Hindi ba parang puot na ang ipinangangaral mo, hindi na pag-ibig? At sa gitna ng katahimikan ng aking boses, ang mga tanong na ito ay unti-unting lumalakas. Sa isang linggo, sinubukan ko ulit bumalik sa entablado. Naghandog ako ng visual message sa pamamagitan ng slide deck. Ang pamagat, bakit hindi dapat tawaging ina ng Diyos si Maria? Ngunit habang lumalalim ang presentasyon, naramdaman kong may kakaiba sa atmosphere ng church. Wala ang dating sigla. Parang may malamig na hangin sa paligid. Kahit si Ruben, na nooy nasa likod ng sound booth, ay tila hindi mapakali. Pagkatapos ng mensahe, lumapit sa akin si Sister Minda, isa sa mga pinakamatagal na miyembro ng church. Pastora, wika niya habang hinahawakan ang kamay ko, mahal ka namin. Pero parang may kulang sa mensahe kanina. Parang hindi ko maramdaman ang dating apoy.
Napatingin ako sa kanya. Wala akong naisagot. Ngunit sa loob, alam ko kung bakit. Hindi ako nakapagsalita. At sa gitna ng katahimikan ko, sa piling ng mga tanong na hindi ko maitulak, nagsimulang bumukas ang isang bitak sa puso kong buong buhay ay panig sa isang panig lamang ng katotohanan. Tumahimik ang mundo ko. Hindi lang dahil wala akong boses, kundi dahil unti-unti ring nawala ang tunog ng kumpiyansa sa puso ko. Wala na ang programa sa radyo. Wala na ang tawag ng mga simbahan. Wala na ang mga taong dati nagpupumilit makalapit sa akin pagkatapos ng sermon. Ang mga araw ay naging mahaba. Hindi ako sanay sa katahimikan. Buong buhay ko'y palaging may tunog, mikropono, palakpakan, sigaw ng ti-amen, ang sarili kong tinig na nagpipilit itulak ang langit pababa. Pero ngayon, ako'y isang pastora na hindi makapangaral. Isang tinig na pinutol sa gitna ng kanyang pinakamatinding sigaw. At sa puso ng disyerto, walang ibang kasama kundi ang sarili. Si Ruben ang naging tulay ko sa labas ng bahay. Siya ang nag-preach, nag-facilitate ng meetings, nag-update sa mga miyembro. Ako, nakaupo lang sa gilid ng altar, madalas tahimik, minsan ay may hawak na notebook, pero hindi na nagsusulat. Ang mga anak ko, habang sabik pa rin yumakap at makipaglaro, ay unti-unting natutong umiwas sa mga tanong. Si Joshua, minsang sinabi, si Mama hindi na nagsasalita, pero palagi siyang nag-isip. Tama siya. Sa bawat katahimikan ng bibig ko, ang utak ko ay naging parang dagat na walang pampang. Tuloy-tuloy ang alon ng tanong, ng pangungulila, ng pagkabasag sa sarili kong pagkaunawa. Hanggang isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga lumang sermon notes, may isang lumang notebook na nahulog mula sa taas ng estante. Ito ang notebook na ginamit ko noong nasa Bible Institute pa ako sa Antipolo, ang notebook na pinagsulatan ko ng draft ng thesis laban kay Maria. Binuksan ko ito. Nasa unang pahina ang nakasulat. Maria, ina ng Diyos o babaeng ginawang Diyos? Napatitig ako. Parang may kung anong lamig na dumaan sa batok ko. At bago ko pa maisara ang notebook, napunta ang mata ko sa isang verse na na-quote ko noon bilang panimula. Lucas 1:45, mapalad siya na sumampalataya sapagkat matutupad ang ipinasabi sa kanya ng Panginoon. Noon, ginamit ko lang ang bersikulong iyon para ipakita ang kahinaan ng pananampalataya sa isang tao kaysa kay Kristo. Pero sa gabing iyon, sa kalagitnaan ng katahimikan, tila may ibang tunog ang lumabas mula sa salita. Hindi boses. Hindi sigaw. Kundi bulong. Mapalad siya. Naupo ako sa sahig ng kwarto, hawak ang notebook, hawak ang Biblia. Binigyan ko ang sarili ko ng pahintulot na basahin ang Lucas 1, hindi bilang teolohiko o kritikal na mambabasa, kundi bilang isang tao na gutom sa liwanag. Mula sa umpisa, binasa ko ito dahan-dahan. Nakita ko si Zacarias, si Elizabeth, at si Maria. At sinabi ni Maria, ang kaluluwa ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Napahinto ako. Tagapagligtas. Hindi niya sinabi na siya'y perpekto. Hindi niya sinabi na siya'y Diyosa. Sinabi niya na kailangan niya ng tagapagligtas. Parang may butil ng ulan na bumagsak sa matagal ng tuyong lupa ng puso ko. Bumalik ako sa talatang 45. Binasa ko ulit. Mapalad siya na sumampalatayan. Hindi sinabing mapalad siya na perpekto o mapalad siya na pinili lang. Kundi mapalad siya na sumampalataya. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hindi dahil may bigla akong revelation, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita ko si Maria hindi bilang kalaban, kundi bilang tao, isang babaeng may pananampalatayang mas malalim kaysa sa lahat ng pinalitan ko ng katotohanan. Isang batang babae. Siguro mga kasing edad ni Deborah. Tinawag upang magdala ng buhay sa kanyang sinapupunan. Walang armas. Walang mikropono. Walang palakpakan. Pero sumang-ayon siya. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Pumikit ako. Naramdaman kong muli ang buhos ng katahimikan. Pero iba na ito ngayon. Hindi ito ang uri ng katahimikang nagpapabaliw, kundi ang uri ng katahimikan na nagsisimulang magtayo ng kapayapaan. Kinabukasan, sinabi ko kay Ruben sa sulat na nais kong muling pag-aralan ang Ebanghelyo. Hindi para baguhin ang paninindigan, isinulat ko, kundi para tanungin ang sarili ko, may bahagi ba akong hindi nakita?
Bumili siya ng bagong study Bible para sa akin, kasama ng ilang early church texts na hindi ko kailanman hinawakan noon. Ilang araw akong walang ginawa kundi magbasa. Sa mga oras na yon, unti-unti kong naramdaman na may hinuhukay ang Diyos sa ilalim ng mga pundasyon ng aking pananampalataya, parang may tinatanggal, tinutuwid, pinapanday muli. Sa bawat pagbuklat ko ng pahina, bumabalik ang etsyo ng Lucas 1:45. Mapalad siya na sumampalatayan. Hindi ko pa rin maintindihan ang lahat. Hindi pa rin ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero sigurado ako sa isang bagay, may bitak na. Isang pader na matagal kong itinayo ay unti-unti nang may siwang. At sa siwang na yon, dumarating ang liwanag. Tahimik. Hindi agresibo. Hindi nakikipagtalo. Isa lamang munting sinad. Isang paanyaya. Hindi upang sumamba kay Maria, kundi upang kilalanin na sa kanyang pananampalataya, may leksyon akong hindi kailanman hinayaang umabot sa puso ko. At doon, sa gitna ng disyerto, habang nakaupo ako sa sulok ng silid na po ng dating mga sermon na ngayon ay parang mga aninong hindi ko na makilala, hinayaan kong pumasok ang liwanag. Mapalad siya na sumampalataya. Hindi ko akalaing magiging mapanganib ang katahimikan. Sa loob ng maraming taon, itinuring ko ito bilang kaaway, isang hadlang sa ministeryong pinanday ko gamit ang lakas ng tinig. Ngunit habang tumatagal ang aking pagkakapiit sa kawalan ng salita, may isang panibagong universo ang unti-unting bumubukas. Isa itong mundo kung saan ang tinig ng Diyos ay hindi sumisigaw, kundi bumubulong, at ang bulong ay mas malakas pa minsan kaysa sa pinakamalalim na sigaw. Sa katahimikang iyon, nagsimula akong makinig. Hindi sa mga komentaryo. Hindi sa teolohiya ng mga libro ng apologetics na nagpakain sa akin sa loob ng dekada, kundi sa mismong kasulatan. Sa sarili nitong tinig. Sa mga salitang naroon na, ngunit hindi ko kailanman pinansin. Nag-umpisa akong bumasa ng muli. Hindi bilang pastora. Hindi bilang debater. Hindi bilang isang naghahanap ng argumento. Kundi bilang isang anak na gustong muling marinig ang tinig ng Ama. Binuklat ko ang Ebanghelyo ni Mateo. Muling nabasa ang pagsilang ni Jesus. At tinawag nilang Emmanuel na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Napahawak ako sa dibdib ko. Ilang beses ko nang itinuro ito noon sa mga sermon, ngunit ngayon, tila tumama sa kaibuturan ng puso ko ang tunay na kahulugan. Kasama natin ang Diyos. Hindi bilang ideolohiya. Hindi bilang argumento. Kundi bilang presensya. Pagkatapos, lumipat ako sa Juan 2, ang kasal sa Kana. Ang eksenang matagal kong pinagtawanan sa radyo. Noon, ang tanging focus ko ay ang linyang, bakit mo ako pinapakialaman, babae? Hindi pa dumarating ang oras ko. Ginamit ko pa nga iyon noon para sabihin nilinaw mismo ni Jesus na si Maria ay walang kapangyarihan sa kanyang misyon. Ngunit ngayon, tumigil ako sa sumunod na bahagi. Gawin niyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Hindi utos. Hindi pagmamalaki. Isang paalala. Isang ina na hindi nagpapakilala ng sarili, kundi nagtuturo sa anak. Sa halip na agawin ang atensyon, si Maria ay naging tulay. Tahimik. Matatag. May pananampalataya na higit pa sa naituro ko sa buong buhay ko bilang pastora. Kinabukasan, binasa ko ang Lucas 2, ang pagtatanghal ni Jesus sa templo. Si Simeon, si Ana, at ang propesya. At ikaw naman, isang tabak ay tatagos sa iyong kaluluwa. Napatigil ako. Ano ng klaseng pananampalataya ang kailangan ng isang inang tatanggap sa ganoong hula? Na ang sanggol na minahal niya ay papatayin? Na ang sarili niyang puso ay masasaksihan ang pinakamasakit na paghihirap? At hindi siya tumanggi. Hindi siya nagtanong kung bakit siya. Tinanggap niya ito. Muling narinig ko ang boses ni Gabriel sa isip ko. Mapalad ka sa mga babae. Napapikit ako. Hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa takot. Takot na baka tama sila. Baka mali ako. At kung mali ako, sino na ako ngayon? Ang mga tanong ay parang maliliit na karayom na bumabaon sa bawat sulok ng konsensya ko. Isang bahagi ng akin ang nagsisigaw ng pagtatanggol, hindi. Lahat ng ito ay panlilin lang. Dapat bumalik ka sa salita. Pero doon mismo ako bumabalik. Sa salita. At habang binabasa ko ito nang walang salamin ng protestanteng komentaryo, nakikita ko ang Maria na hindi ko kailanman binigyan ng pagkakataong magsalita.
Isang Maria na hindi nagsusumigaw ng kapangyarihan, kundi nagsusuot ng pananampalataya. Isang Maria na hindi humihingi ng papuri, kundi laging nagpapahiwatig, gawin niyo ang kanyang sabihin. Isang Maria na nanatili sa paanan ng krus hanggang sa pinakahuling hininga ng anak niya, samantalang ang iba ay tumakas. At ako, sinigawan ko siya. Minura. Pinaratangan ng idolatriya. Sa harap ng kongregasyon, tinawag ko siyang relihiyosong patutot, isang salita na ngayon ay hindi ko na masabi sa sarili kong isipan. Habang binubuksan ko ang mga dating sermon ko, sinusubukang alalahanin ang dahilan kung bakit ko nasabi ang bawat titik ng galit, parang pinapanood ko ang isang estranghero. Hindi ako yon. At kung ako man, hindi na ako ngayon. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko kahit kay Ruben. Minsan ay sinubukan kong isulat sa papel, ngunit nang nabasa niya ito, sinabi lang niya, Teresa, baka ito ay tukso. Baka sinusubukan ka lang ni Satanas sa pamamagitan ng emosyon. Ngunit hindi ito emosyon. Ito'y pagtahimik ng boses ko upang mapakinggan ang Diyos sa loob. Ang bawat gabi ay naging parang mahabang panalangin, kahit walang salitang lumalabas sa bibig ko. Sa loob ko, inuulit-ulit ko ang parehong tanong. Maria, sino ka ba talaga? Isang gabi, habang nakadungaw ako sa bintana, naramdaman kong muling bumalik sa isip ko ang isang bahagi ng Ebanghelyo na hindi ko pa binabalikan. Juan 11 oras 26 minuto negatibo 27. Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Si Jesus. Sa krus. Sa gitna ng pagdurusa. Bago siya mamatay, iniwan si Maria sa alaga ng kanyang disipulo. Bakit? Ano nang ibig sabihin nito? Ako'y nakatitig sa dilim sa labas ng bintana, pero sa loob, para akong nahuhulog sa kailaliman ng sarili kong tanong. Hindi ako makasagot. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko na kayang itulak palayo ang kabuuan ng imahe ni Maria sa kasulatan. Kung sinungaling siya, bakit siya pinuri ng langit? Kung idolatrosong imbensyon siya, bakit si Jesus mismo ang nagturo ng pagkalinga sa kanya? At higit sa lahat kung siya'y walang halaga, bakit hindi ko siya kayang kalimutan, kahit kailanman hindi ko siya ginusto? Habang patuloy ang mga araw, nag-iba ang pakiramdam ko sa sarili kong bahay. Para akong bisita sa tahanan na ako mismo ang nagtayo. Ang mga dekorasyong may sola scriptura at Christ alone ay tila ba lumulutang na walang laman. Hindi dahil hindi sila totoo, kundi dahil may kulang. Hindi ko pa alam noon kung ano. Isang hapon, habang naglalakad sa bakuran, may isang batang babae na pumasok sa gate. Anak siya ng isa sa mga miyembro ng simbahan. Hawak niya ang maliit na figurine na tila plastic na Birheng Maria. Pwede ko po bang iwan to dito? Tanong niya. Sumagot ako sa pamamagitan ng pagngiti lang at pagyuko. Inilagay niya ito sa isang paso sa tabi ng pintuan. Si nanay sabi, pangit daw to, pero gusto ko siya kasi mukha siyang mabait. Pwede ko bang iwan sa inyo muna? Tumango ako. Pagkaalis niya, tinignan ko ang figurine. Mura. Hindi makisig. Kulelat na pagkakapintura. Pero magiliw ang mukha. Tahimik. Kalmado. Katulad ng tinig na naririnig ko sa mga gabing tahimik. Katulad ng bulong ng ebanghelyo sa gitna ng lumang paniniwala. Isang Maria na hindi humihiling ng trono. Isang Maria na nagpapaalala lang na gawin niyo ang anumang sabihin niya. Niyakap ko ang sarili ko. Tahimik. Walang luha. Walang tunog. Pero sa puso ko, isang salitang hindi ko kailanman binigkas noon ay nagsimulang mabuo, hindi pa lubos, pero nandoon na. Ina. Hindi ko pa masabi. Hindi ko pa kayang tanggapin. Pero ito ang salitang, ilang ulit nang gustong tumakas mula sa puso ko. Ang salitang hindi ko nasabi. Maagang umulan noong araw na yon. Yung tipo ng ulan na parang ayaw mong umalis ng bahay. Pero sa loob ko, may tinig, hindi boses, kundi panawagan, na pilit akong inaakay palabas. Matagal ko na itong nararamdaman, isang uri ng pagkatok na hindi ko maipaliwanag. Isang halo ng kabang hindi ko matukoy kung takot ba o pananabik. Ilang linggo na rin akong nagbabasa. Hindi na ako gumagamit ng protestanteng komentaryo. Hindi ko na rin binubuksan ang mga lumang sermon ko. Sa halip, pinili kong hayaan ang salita ng Diyos na magsalita sa sarili nitong paraan. Walang filter. Walang balangkas. Walang galit. Pero mayong araw, hindi salita ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ay presensya.
Presensyang hindi ko maipaliwanag. Presensyang, sa kabila ng lahat ng taon kong pagwasak sa kanyang imahe, ay tila patuloy na sumusunod sa akin sa katahimikan ng aking kaluluwa. Maria. At kaya ako narito. Sa isang umagang basa ng ulan, lumabas ako nang hindi nagpapaalam kay Ruben kung saan ako pupunta. Isinuot ko ang pinakakaraniwang damit ko, sumakay ng jeep patungong Quiapo, at nagsikap na maging isang aninong hindi kilala sa gitna ng libu-libong nananalangin. Unang beses kong makatungtong sa harap ng basilika ng itim na Nazareno. Hindi bilang debater. Hindi bilang pastora. Kundi bilang tao. Walang dalang Biblia. Walang sermon. Walang layunin kundi makinig. Pagpasok ko sa simbahan, naamoy ko agad ang halimuyak ng kandila at insenso. Hindi ito artificial. Ito'y amoy na may kasamang alaala. Tila pinagsama-sama ng panahon, panalangin at pagluha ng milyong katao. Tumigil ako sa may likuran. Pinanood ko muna. May tumatawa. May lumuluhod. May tahimik na nakatitig sa altar. Sa tabi ko, isang lola ang walang humpay na bumibigkas ng rosaryo, hawak ang kwintas ng dasal sa mga daliri na parang tinapay na kinakain araw-araw. Abginong Mara, napupun ka ng grasya. Agad akong napayuko. Sa loob-loob ko, parang may sumigaw, idolatria. Panlilin lang. Pero wala akong lakas para sumigaw. Hindi dahil wala akong boses, kundi dahil wala na rin akong sigurado. Sa halip tumahimik ako. Tinitigan ko ang altar. At doon ko siya nakita. Hindi reyna. Hindi patong-patong na korona. Hindi trono ng kayamanan. Isang simpleng imahen ni Maria, nakatayo, may bahagyang ngiti, nakayuko ang ulo. Hindi nagtataas ng sarili. Hindi humihingi ng spotlight. Sa likod ng lahat ng panlait ko sa relihiyosong kultura, ngayon lang ako nakaramdam ng bagong anyo ng kabanalan. Hindi sigaw. Hindi katuluan. Hindi show. Kundi katahimikan. Sa gitna ng banal na misa, nakaupo ako malapit sa isang hanay ng kabataang babae. Hindi ko naintindihan ang lahat ng bahagi ng liturhiya, ngunit nang umabot sa ama namin, hindi ko napigilang sumabay sa isip lang. At nang matapos ang misa, nagsimula na silang bumigkas ng rosaryo. Nais ko sanang lumayo. Umalis. Umiwas. Pero hindi ako makagalaw. Nanatili akong nakaupo, ang katawan ko tila kinadena ng presensya na hindi ko kayang ipaliwanag. Abginong Mara, napupun ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Pumikit ako. Para akong nilunod sa mga salitang iyon. Parang may pamilyar na dila na muling tinuruan akong bumigkas ng wikang matagal ko nang sinabihan ng bawal. Hindi ko binigkas. Pero inulit ko ito sa isip. Abginong Mara. Hindi ko alam kung dahil sa tono, sa dami ng beses na inulit, o sa katahimikan ng loob ng simbahan, pero sa bawat bigkas ng panalangin, parang hinuhubaran ako ng pader sa loob ng puso ko. At sa kalagitnaan ng ikatlong misteryo, habang nakapikit pa rin ako, may gumuhit sa aking loob, isang imahe. Si Maria, hindi sa trono, kundi nakaluhod, nakaharap sa krus, umiiyak habang nakatitig sa anak niyang duguan, winasak, ipinako. Hindi siya Diyos. Pero hindi rin siya wala. Hindi siya tagapagligtas. Pero hindi rin siya kalaban. Paglabas ko ng simbahan, sumabay pa rin ang ulan. Hindi ako agad sumakay ng jeep. Naglakad muna sa gilid ng kalsada. Tahimik. Puno ng tanong. Puno ng kabigatan na hindi ko na makayang itanggi. Sa may overpass ng Carriedo, sa gitna ng ulan at ingay ng lungsod, doon ko unang beses bumulong sa isip ko, hindi para ituro, hindi para batikusin, kundi para makinig. Abginong Mara. Hindi ko tinapos. Hindi ko pa kaya. Pero sa sandaling iyon, para bang may tinig sa kailaliman ng katahimikan ng kaluluwa ko ang sumagot, hindi mula sa langit, hindi mula sa imahinasyon, kundi mula sa katahimikan ng pag-unawa. Na marahil sa lahat ng taon ng pangangaral ko, may isang salita akong hindi kailanman hinayaang lumabas sa puso ko. At ngayon, marahan, hindi pa buo, ay isinusubo ko ito sa isang Maria na hindi ko kilala, pero matagal nang kumakatok sa gilid ng puso ko. Abginong Mara. Ang gabi dumating na may katahimikan na tila sinadyang ipataw mula sa langit. Walang ingay ng sasakyan, walang tahol ng aso, ni kaluskos ng hangin sa mga bintana. Para bang ang buong paligid ay inutusan ng langit na manahimik, upang bigyang daan ang isang bagay na hindi kayang tanggapin ng mundo sa ingay nito.
Sa higaan ko, habang nakatitig sa kisam na bahagyang pinapailawan ng isang lampshade, naroon pa rin sa puso ko ang diwa ng Quiapo. Paulit-ulit sa aking isip ang mga salitang hindi ko lubusang binigkas ngunit buong-buo kong naramdaman. Abginong marani. At sa pagitan ng pagod, katahimikan, at isang uri ng panloob na kapayapaang hindi ko pa naranasan, unti-unting pumikit ang mga mata ko. At doon siya nagsimula ang panaginip na magpapabago sa lahat. Nagising ako ngunit hindi ako sa aking kama. Ako'y nakatayo sa isang lugar na tila hindi bahagi ng mundong alam ko. Ang paligid ay punang liwanag, hindi nakakasilaw, hindi rin malamlam. Isa itong liwanag na tila buhay, humihinga. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay may damong berde, malambot at parang kumikislap. Sa bawat hakbang ko, nag-iwan ito ng munting liwanag, tila tinatanggap ng lupa ang bawat yapak ko. Humakbang ako. At napansin ko ang mga bulaklak. Rosas. Hindi pula. Hindi rin dilaw. Kundi asul at puti. Maraming-marami. Isang dagat ng rosas na tila sinadyang ihanda upang yakapin ang kalikasan sa kagandahang hindi kayang iguhit ng kamay ng tao. At sa gitna ng hardin isang babae. Nakatalikod siya. Ang kanyang damit ay asul na may puting laylayan. Hindi ito marangya, ngunit may dignidad na hindi maipaliwanag. Maikli ang buhok niya, at ang kilos niya ay tahimik, tila isang taong sanay na sa panalangin, sa pagninilay, sa katahimikan. Tumingin siya sa akin. At doon ko siya nakilala. Si Maria. Hindi ko alam kung paano. Wala siyang korona, walang aura, walang imahen tulad ng mga estatwang nakita ko noon. Pero sa mismong titig niya, isang malalim, malungkot, ngunit mapagmahal na titig, alam kong siya yon. Lumapit siya sa akin. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong lumuhod, umatras, o magsalita. Pero hindi na ako nakagalaw. Nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay parang musika, hindi dahil sa tono, kundi dahil sa damdaming bitbit nito. Teresa Lee. Kinilabutan ako. Alam niya ang pangalan ko. Bakit mo ako nilabanan sa loob ng napakaraming taon? Tanong niya, hindi sa galit, kundi sa lungkot na hindi makakalimutan ng sinumang ina. Hindi ako agad nakasagot. Pero habang lumalapit siya, parang bumigat ang dibdib ko. Lumitaw sa alaala ko ang lahat ng sermon, lahat ng galit, lahat ng tinig na ginamit ko laban sa kanya. Ayaw ko sa'yo, sagot ko, halos bulong, kasi akala ko nilalayo mo ang mga tao kay Jesus. Ngumiti siya, hindi sa pang-uyam, kundi sa habag. Isa yung ngiti ng isang inang hindi kailanman nagsara ng pinto, kahit ilang ulit na itong isinara sa kanya. Anak, wika niya, hindi ako kailanman nakipag-agawan sa anak ko. Ako ang kanyang daan patungo sa puso ng mga nawawala. Pero tinuruan ako na ikaw ay naputol ako. Hindi ko maituloy. Kasi ang salita'y hindi na totoo sa puso ko. Minsan, sagot niya, ang mga taong may mabuting hangarin ay nagiging bulag sa kabuuan ng liwanag. Pero hindi ako naparito para husgahan. Nandito ako para ipakita sa iyo kung sino talaga ako, hindi ayon sa aklat, kundi ayon sa puso ng Diyos. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na mapigilan. Ang dami kong nasabi laban sa iyo, sabi ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong tinig. Minsan, sumigaw pa ako sa pulpito na ikaw ay patutot ng kasaysayan. Pumikit siya. Isang luha rin ang dumaloy mula sa kanyang mata. Hindi galit. Hindi sumbat. Kundi sakit. Hindi mo pa ako kilala noon, bulong niya. Pero ngayon, ako ay lumalapit hindi bilang reyna kundi bilang ina. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Hindi mainit. Hindi malamig. Kundi ganap. Ang iyong boses ay nawala, wika niya, dahil hindi na kayang pahiran ng Espiritu Santo ang mga salitang salungat sa katotohanan. Ang katahimikan mo ay biyaya, hindi sumpa. Patawarin mo ako, umiyak ako. Hindi na ako pastora. Hindi na ako tagapagturo. Ako'y isa na lamang anak na ligaw. Ang awa ay laging mas mabilis kaysa sa hatol, sagot niya. Kaya nga narito ako ngayon. Paano ko ayusin ang lahat ng pinsalang na idulot ko? Tanong ko, paluhod na sa harap niya. Gamitin mo ang iyong kwento. Gamitin mo ang mga sugat upang pagalingin ang iba. Kapag ang iyong puso ay handa na para sa katotohanan, ibabalik sa iyo ang iyong boses. Hindi para labanan, kundi para yakapin. Nagising akong basang-basa ng luha. Walang ingay. Walang ulan. Walang bulaklak.
Pero sa dibdib ko may hardin. At sa harding iyon, sa kabila ng mga nasirang rosa sa buhay ko, unti-unting sumusulpot ang mga bago, rosas ng kapayapaan, rosas ng katotohanan, rosas ng pagbalik. Hindi pa ito ang wakas ng kwento. Pero simula ito ng isang paglalakbay. Pabalik sa tahanan. Ang araw ay tila karaniwang umaga lang, tahimik, maliwanag, may simoy ng hangin mula sa bintana. Ngunit sa loob ko may nagaganap na lindol. Hindi marahas, hindi mabilis, pero malalim, matatag, at hindi na mapipigilan. Sa unang pagkakataon, tumayo ako mula sa kama na may desisyong hindi batay sa kung ano ang inaasahan sa akin, kundi kung ano ang hinihingi ng Diyos sa puso ko. Nagbihis ako ng simple. Isang puting blusa at itim na palda. Walang makeup. Wala ring dala kundi ang maliit na notebook at lapis. Bago umalis, sinulatan ko si Ruben. Pupunta lang ako sa simbahan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinabi kung anong simbahan. Sumakay ako ng tricycle. Hindi na ako pumunta sa Quiapo. Ayokong makita ng kahit sinong nakakakilala sa akin. Sa halip, dumiretso ako sa isang maliit at lumanang parokya sa may San Mateo. Walang signage, walang G-screen, walang projector. Isang simpleng simbahan ng baryo. Tahimik. Malayo sa entablado ng buhay ko noon. Sa gilid ng simbahan may opisina. Lumapit ako roon at sumulat sa receptionist. Gusto ko pong makausap ang pari. Ilang sandali lang, ipinakilala sa akin si Eric Carlos, isang payat, may edad na pari, maputi ang buhok, nakasuot ng lumang itim na sutana. Nakangiti siya pero hindi mapanghusga. May bigat sa mga mata niya na parang sanay na sa ganitong mga kwento, mga kaluluwang hindi bumalik, kundi bumalikwas mula sa direksyong akala nila ay tama. Pinaupo niya ako sa isang maliit na silid. Tahimik lang ako. Umupo siya sa harap ko. Anong maitutulong ko sa'yo, Hija? Tanong niya. Sumulat ako sa papel. Ako po si Teresa Morales. Napataas ang kilay niya. Yung pastora. Tumango ako. Tahimik siyang napahinga ng malalim. Anong nangyari sa'yo? Sinulat ko. Nawala po ang boses ko. 3 taon na. Napatingin siya sa bibig ko. Puno ng awa ang kanyang mga mata. At bakit ka nandito ngayon? Sa pagkakataong iyon, hindi na ako sumulat. Bagkus, iniabot ko sa kanya ang lumakong Biblia. Binuksan niya ito, at nakita ang naka-highlight na Lucas 1:45. Nang tumingin siya sa akin muli, hindi ako umiwas. Gusto mong malaman kung paano ka makakabalik sa tahanan, hindi ba? Bulong niya. Tumango ako, kasabay ng pagbagsak ng unang luha. Handa ka bang makinig kahit hindi agad mo maintindihan ang lahat? Muling tango. Handa kang itapon ang lahat ng akala mong alam mo? Mas mabagal ang tango ngayon, pero matatag pa rin. At doon nagsimula ang aking catechesis. Tuwing Miyerkules ng hapon, bumabalik ako sa San Mateo Parish. Walang nakakaalam kahit ang mga kaibigan ko. Sa loob ng 2 oras, binubuksan ni El Carlos ang mga katuruan ng simbahan, ang Eukaristya, ang tradisyon, ang mga sakramento, ang papel ni Maria. Hindi siya agresibo. Hindi rin siya pilit. Parang isa lang siyang alagad ng pananampalatayang nagtuturo ng kasaysayan, hindi para manalo sa debate, kundi para muling buksan ang puso. Ang Katolisismo, Hija, wika niya minsang nakatingin sa akin, habang hawak ang rosaryo, ay hindi lang doktrina. Isa itong tahanan. At minsan, ang mga dating kalaban ang pinakamasayang bumabalik. Tulad ng isang sugatang sundalo na unti-unting tinatanggalan ng baluti, isa-isa kong inamin sa kanya ang mga maling pagtuturo ko. Ginamit ko ang pulpito para sirain si Maria, isinulat ko. Pero ngayon, sagot niya, pinili mo ang katahimikan para pakinggan siya. Mas dakila yon. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Dumating ang araw na kinailangan ko nang sabihin kay Ruben ang totoo. Isang gabi, habang sabay kaming naghahapunan, isinulat ko sa isang bagong pahina. May kailangan akong sabihin. Tiningnan niya ako. Tahimik. Alam niyang seryoso iyon. Nagbabalik ako sa simbahang Katolika. Bigla siyang natahimik. Binitiwan niya ang kutsara at tinidor. Dahan-dahang tumayo, lumayo sa mesa, at tumingin sa akin na para bang hindi niya ako kilala. Teresa, anong ibig mong sabihin? Isinulat ko. Nag-aaral ako ng katesismo. May direksyon espiritual na ako. Alam kong ito ang totoo.
Hindi siya sumagot agad. Naglakad-lakad siya sa loob ng sala, hawak ang ulo. Tila binabayo ng mga taon ng pagtatanggol, paniniwala, at misyon na magkasama naming itinayo. Taksil ka, bulong niya. Nanlambot ang tuhod ko. Taksil sa Panginoon, taksil sa akin, taksil sa ating simbahan. Tumayo ako. Humakbang palapit. Tinangkang hawakan ang kanyang kamay. Pero umatras siya. Ayoko. Huwag mo akong hawakan. Tumalikod siya at pumasok sa kwarto. Isinara ang pinto. Hindi siya lumabas buong gabi. At simula noon, parang may pader na itinayo sa pagitan naming dalawa, pader na gawa sa pananampalatayang ngayon ay magkabilang panig na kami. Makalipas ang 3 araw, habang nakaupo ako sa sala, iniabot niya sa akin ang isang sobre. Papirmahan mo to, sabi niya. Divorce agreement. Hindi legal sa Pilipinas, pero simboliko. Hindi ko pinirmahan. Hindi pa. Nang malaman ng mga anak ko, lalo si Deborah, umiyak siya sa harap ko. Bakit mo ginagawa to, Nay? Dati ikaw ang nagturo sa amin na huwag lumuhod sa mga imahen, huwag magrosaryo, huwag magsindi ng kandila. Ngayon, ano ka na? Hindi ko siya masagot. Hindi dahil ayokong sumagot. Kundi dahil hindi ko pa rin kayang magsalita. Sa mga linggong sumunod, lumayo ang mga kaibigan, ang pamilya, ang buong komunidad ng simbahan. Tinanggal nila ako sa lahat ng mga group chats. May lumabas pang blog post galing sa isang dating kasamahan, ang pagbagsak ni Teresa Morales, babala sa mga mananampalataya. Hindi ko binasa. Hindi ko kailangang basahin. Alam ko ang nilalaman. At tinanggap ko. Dahil sa bawat patak ng luhang inilabas ko, habang tahimik akong nagdarasal sa harap ng maliit na altar sa bahay, isang bagay ang lumalalim sa puso ko, ang paniniwalang kahit lahat sila ay mawala. May ina akong di ako iniiwan. Sa tuwing upo ako sa sulok ng sala, kaharap ang maliit na imaheng iniwan ng batang babae mula sa nakaraan, inuulit ko sa loob. Abginong marani. At sa gitna ng pagguho ng lahat ng nakasanayan ko, kasal, pamilya, ministeryo, doon ko muling nadama ang pundasyong hindi ko kailanman nakita noon. Bato. At ang batong ito, matagal nang nasa ilalim ng lahat ng itinayo ko. Hinukay lang ng Diyos ngayon. Upang sa wakas, sa gitna ng pagbagsak, magsimula akong muling tumayo. 3 taon. Isang buong 3 taon ng katahimikan, paghahanap, at unti-unting pagbabalat ng lahat ng akala kong totoo. Isang panahon ng pananahimik ng tinig at pagsigaw ng kaluluwa. Sa 3 taon na yon, nabasag ako. Naiwan. Tinanggihan. At muling binuo, hindi sa hugis na dating ako, kundi sa anyo ng isang Teresang hindi ko kailanman inakalang magiging ako. Linggo-linggo, nagpatuloy ako sa katekesis sa parokya ni Air Carlos. Unti-unting tinanggap ang mga bagay na dati kong nilabanan, ang Eukaristya, ang tradisyonal na panalangin, ang Santo Papa, ang mga sakramento, at higit sa lahat, ang papel ni Maria bilang ina ng simbahan. Hindi ito naging madali. Ang bawat aralin ay parang tinik na kailangang lunukin, hindi dahil mali sila, kundi dahil matagal kong itinuring na kalaban ang katotohanang iyon. Madalas, kapag nagbabasa ako ng catechism, binubuksan ko rin ang lumang mga notebook ng seminaryo. Isang parte ng akin ay humihingi ng tawad habang binabalikan ang mga linyang minsan kong isinulat laban sa simbahan. Minsan, habang nagbabasa ako sa gawain ng mga apostol, napahinto ako sa kwento ni Pablo. Sol, bakit mo ako inuusig? Tumulo ang luha ko. Kasi sa bawat sermon na isinulat ko noon, naroon ang pag-uusig na yon. Ako si Sol. At ngayon, ako'y lumalakad, bulag pa rin minsan, pero hawak na ng kamay ng Diyos patungo sa liwanag. Dumating ang araw ng kumpirmasyon. Mayo 31. Kapistahan ng pagdalaw ni Maria kay Santa Isabel. Napailing ako nang sabihin yon ni si Carlos. Tila sinadya ng langit, biro niya. Ang pastora ng paninira, kinukumpleto na ang paglalakbay niya sa mismong araw ng pagbati ni Maria kay Isabel. Sabay ngiti. Hindi pangungutya, kundi tuwang may patak ng langit. Dumating ako sa simbahan ng maaga. Nakaputi. Walang make-up. Bitbit ang maliit na krusipiho na binili ko sa isang tindahan sa Quiapo noong unang araw na bumalik ako roon bilang tagamasid, hindi tagahatol. Ang simbahan ay hindi puno pero sapat ang mga naroon upang damhin ang presensya ng langit. Ilan sa kanila ay miyembro ng Raye, mga matatandang nagbalik loob, ilang kabataan.
Ako lang ang dating pastora. Ako lang ang nawalang anak na bumalik. Tahimik ang paligid. Ang ilaw mula sa stained glass ay gumuguhit ng mga kulay sa sahig ng altar. Blue, pula, ginto. Parang paalala na kahit wasak ang buhay, kaya itong buing muli ng biyaya. Habang binibigkas ng pari ang panalangin sa amin bilang mga kumpirmando, pinikit ko ang aking mga mata. Dumating ka, Espiritu Santo. Sa loob-loob ko, wala akong hiling kundi isa, hindi na ang boses. Hindi na ang entablado. Kundi ang kapayapaan ng pagiging tapat sa Diyos. Nang tumayo na ako para sa mismong ritual, lumapit ako sa harapan. Tahimik ang lahat. Ako ang huli sa pila. Sa likod ko, naroon si F. Carlos, hawak ang balsamo ng krisma. Sa tabi niya ang Monsenyor na mamumuno sa pagbibigay ng sakramento. Tumingin sila sa akin. Teresa Morales, wika ng Monsenyor, tinatanggap mo ba, ng buong puso, ang pananampalatayang ito bilang iyong buhay at pag-asa? Tumango ako. Tahimik. Handa ka bang dalhin ang pananampalatayang ito, kahit pa sa gitna ng mga pagsubok, pagtanggi, at kawalan? Tumango ako muli. At habang inaabot niya ang langis, idiniin niya ito sa aking noo. Teresa, tanggapin mo ang tatak ng Espiritu Santo, ang kaloob ng Diyos. Sa mismong sandaling iyon, para bang bumukas ang langit. Isang init ang bumalot sa buong katawan. Hindi init ng kahihiyan o tensyon, kundi apoy. Hindi nasusunog pero bumabalot. Tila liwanag na tumagos sa loob ng kaluluwa ko at binuksan ang pinto na matagal nang sarado. At noon ko naramdaman ang tinig ko. Sa loob ng 3 taon, ni isang tunog ay hindi lumabas sa aking bibig. Ngunit sa oras ng krisma, sa gitna ng banal na unksyon, parang may tinanggal na tanikala sa lalamunan ko. Nang bumukas ang bibig ko, hindi ako sumigaw. Hindi ako nangaral. Hindi ako nagbigay ng teolohiya. Ang unang salitang lumabas ay isang bulong. Salamat, Maria. Napalingon ang mga tao. Si Carlos ay natigilan. Ang mga mata niya ay namasa. Tumingin siya sa akin na para bang nakita niya ang isang himala na matagal niyang ipinagdasal. Teresa, wika niya, nagsalita ka. Tumango ako, luha ang kasunod ng ngiti. Tumingala ako sa kisam ng simbahan, at sa gitna ng liwanag na tumatama sa krusipiho, parang narinig ko muli ang tinig na minsang bumisita sa aking panaginip. Ngayon, anak, pwede ka nang magsalita. Dahil totoo na ang sinasabi ng puso mo. At nagsimula akong umiyak. Hindi sa lungkot. Hindi sa takot. Kundi sa pagkakawala ng bigat na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Sa wakas, hindi na ako pastora. Hindi na ako tagapagtanggol ng isang sistema. Hindi na ako tau-tauhang tumutulig sa ina ng Diyos. Ako na ngayon ay isang anak, walang titulo, walang katungkulan, isang anak na tanggap. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa akin si Carlos. Ito ang simula, sabi niya. Hindi ng panibagong ministeryo, kundi ng isang bagong Teresa. Hinawakan niya ang balikat ko. Ngayon, pwede mo na ulit gamitin ang boses mo. Pero gamitin mo ito para pagyamanin ang pananampalataya, hindi para sirain ang ina ng ating Panginoon. Tumango ako, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sumagot ako. Hindi gamit ang panulat. Hindi gamit ang isip. Kundi gamit ang pusong binuksan ng langit. Po, Padre. At sa aking sarili. Rin, Maria. 3 buwan matapos ang aking kumpirmasyon, nakatanggap ako ng liham mula sa isang pari sa Cavite. Ang kanyang pangalan ay Jerome, isa raw siyang tagapakinig ng aking lumang programa sa radyo. Sa liham, sinabi niya, Pastora Teresa, o mas tamang tawagin, kapatid sa pananampalataya, nabasa ko ang ilang bahagi ng inyong pagbabalik loob. Kung hindi mo mamasamain, nais ka naming imbitahan sa aming parokya upang magbahagi ng patotoo. Hindi para magsalita bilang dating pastora, kundi bilang anak ng Diyos na natagpuan muli ang kanyang tahanan. Napahawak ako sa puso ko matapos basahin ang liham. Tila pinisil ito ng langit, hindi sa sakit, kundi sa tuwa. Sa unang pagkakataon, may nagtanong sa akin hindi upang pakinggan ang aking pagtutuwid, kundi upang pakinggan ang katotohanan ng kwento ko. Mula roon, dahan-dahang bumukas ang mga pintuan. Una sa Cavite, pagkatapos sa Pampanga, sa Laguna, sa mga komunidad ng mga dating protestante, sa mga bagong katoliko, sa mga taong katulad ko, mga sugatan, naligaw, at muling inakay.
Ang bawat pagharap sa entablado ay ibang-iba na. Wala na akong bitbit na kapangyarihan ng argumento. Hindi ko na kailangang patunayan na ako ay tama. Hindi na ako nagtataas ng Biblia upang ipagpag ang galit. Sa halip, binubuksan ko ito at sinasabing, dati, ito ang sandata ko. Ngayon, ito ang bitbit kong liham ng pagmamahal. Isang araw, habang nasa isang recollection para sa mga dating pastor na umanib sa simbahan, isang lalaki ang lumapit sa akin. Matangkad, kalbo, may kalakihan ang tiyan. Ma'am Teresa. Umiti ako. Opo. Inyo po ba ang programa noon na Tinig ng Katotohanan? Tumango ako. Opo. Pinakinggan ko po kayo noon. Isa po ako sa mga pastor na ginamit ang mga turo ninyo para sa debate laban sa mga Katoliko. Pero nitong huli, nabalitaan ko ang inyong pagbabalik. Hindi ako makapaniwala. Pero ngayong narinig ko po kayong magsalita, alam kong hindi ito basta-basta lang. Ma'am, nais ko pong matuto. Pwede po ba akong magpaturo sa inyo? Hindi ako nakasagot agad. Tila may bumalik na alaala, mga sermon kong tila espada, mga pagtuligsa kong punong-puno ng yabang. At ngayon, heto ang isa sa mga naging tagasunod ko, humihiling ng tulong upang makita ang liwanag. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sabay tayong matuto, sabi ko. Wala na akong itinuturo ngayon. Pero marami akong nais ibahagi. Sa mga panahong ito, itinayo ko ang isang bagong ministeryo. Hindi simbahan. Hindi samahan. Kundi isang tulay. Tinawag ko itong mga tulay ng katotohanan. Ang layunin ay simple, magtayo ng daan ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Katoliko at mga Protestante. Hindi upang kumbinsihin. Hindi upang itama. Kundi upang makinig, magpaliwanag at magmahal. Ang unang seminar ay ginanap sa isang retreat house sa Antipolo, ironic, dahil doon din ako unang nagtapos ng seminaryong Protestante. Dati, puro argumento ang laman ng conference room na yon. Ngayon, puro luha. Dumalo roon sina Sofia, isang dating Katolikang na-convert ko noon sa aming ministry, at si Marco, dating miyembro ng praise and worship team ko. Sa gitna ng session, ibinahagi ni Sofia. Si Pastora Teresa ang nagturo sa akin noon na ang Katoliko ay maling pananampalataya. Pero ngayong naririnig ko siya ngayon, alam kong ito ang una kong tunay na encounter sa banal na espiritu. Si Marco naman umiiyak nagsabing, hindi ko na alam kung saan ako lulugar noon. Pero ngayon, alam ko na kung saan may kapayapaan, doon ang Diyos. Doon ko rin ipinakilala ang unang edisyon ng gabay para sa mga dating Protestante na nais matutong unti-unting unawain ang Katolisismo, walang pilitan, walang panghuhusga. Ang titulo, Pabalik, Gabay para sa mga naghahanap ng tahanan. Hindi ko isinulat para magturo. Isinulat ko para samahan. Sa bawat biyahe, may bagong kwento. Isang dating evangelist na nawalan ng simbahan matapos amining nagdarasal na siya ng rosaryo. Isang youth pastor na lumapit sa akin at sinabing, Ate, hindi ko maintindihan kung bakit naiiyak ako tuwing nagsisindi ako ng kandila sa harap ng altar. Iyon ba'y maling damdamin? Sinagot ko siya, hindi laging mali ang luha. Minsan, iyan ang tinig ng espiritu. Dumating ang isang imbitasyon mula sa isang malaking simbahan sa Iloilo. Doon, may seminar para sa mga interfaith leaders, at nais daw nilang marinig ang karanasan ko bilang bridge builder. Hindi ko naisip na may lugar ako sa ganong espasyo. Pero dumalo ako. Isang madre mula sa Mindoro ang lumapit sa akin matapos ang talk. Anak, matagal ka naming ipinagdasal. Hindi ka naming kilala noon, pero narinig namin ang mga sermon mo at palagi ka naming inilalapit kay Maria. Napayuko ako. Salamat po, sister. Ngayon, sabi niya, ikaw naman ang magdasal para sa mga kagaya mong naghahanap pa rin. Nang gabing iyon, habang nagdarasal sa maliit na kapilya ng retreat house, naupo ako sa harap ng imahen ni Maria. Tahimik. Walang musika. Walang mga ilaw. Isang maliit na kandila lang. At sa katahimikan, sinambit ko sa bukong tinig. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Isinunod ko na ang buong dasal. Buong buo. Walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, mumiti ako. Dahil ngayon, sa wakas, hindi na ito panalangin ng pagtatanong. Ito na ay panalangin ng misyon. Ang mga tulay ng katotohanan ay lumawak. May mga maliliit na grupo sa Zambales, sa Davao, sa Cebu. Iba't ibang kwento.
Iba't ibang paglalakbay. Pero iisang layunin. Tunay na pagkilala sa pananampalataya, hindi sa sigaw, kundi sa pag-unawa. Minsan, may lumapit sa akin sa isang event sa Bulacan. Matandang lalaki, nakabarong, may hawak na maliit na aklat. Alam mo ba kung sino ako? Umiling ako. Ako si Pastor Enrico. Ako ang unang tumuligsa sa iyo, Sari. Tumango ako, medyo kinabahan. Ngayon, sabi niya, hindi ako lalapit para humingi ng tawad. Lalapit ako para sabihin ngayon, ako'y nagsisimula ring magdasal ng rosaryo. At ikaw ang dahilan kung bakit nagtanong ako ulit sa Diyos. Umiyak siya. Niyakap ko siya. At sa pagitan ng aming yakapan, naramdaman ko ang mismong puso ng aking bagong bokasyon. Hindi ito tungkol sa pagsagot ng lahat ng tanong, kundi sa pagiging handa sa paglalakad ng may kasama. At ngayon, sa bawat lugar na pinupuntahan ko, dala ko na hindi ang boses ng isang pastora, kundi ang puso ng isang anak na bumalik sa tahanan, dala-dala ang misyon. Magtayo ng tulay. Isang hapon sa Tagaytay, habang naglalakad ako sa likod ng isang retreat house, may narinig akong mahinang boses mula sa may puno ng akasya. Maam Teresa. Lumingon ako. Doon sa may lilim, nakatayo ang isang babae. Nakayuko siya, tila hindi sigurado kung dapat bang lapitan ako o hindi. Ngunit sa sandaling nagtama ang aming mga mata, agad siyang napaluha. Sofia ni. Ang pangalan ay dumulas sa aking labi na parang panaginip. Halos 10 taon na ang lumipas mula nang huli kaming magkita, panahon iyon ng init ng aking ministeryo bilang pastora, at siya'y isa sa pinakaunang bunga ng aking radikal na pangangaral. Dating Katolika si Sofia. Dalagang tahimik, palasimba, masigasig sa debosyon kay Maria. Ngunit noong dinala siya ng kanyang tiyahin sa isang crusade ko sa Quezon City, nawindang siya sa mensahe ko. Ang pagkakakilala niya kay Maria ay winasak ng aking mga salita sa entablado. Tumanggap siya kay Jesus ayon sa aming estilo, at ilang linggo lang ang lumipas, kasama ko na siyang nangangaral, nagtuturo sa mga estudyante kung paanong ang simbahang Katolika raw ay huwad na simbahan ng tradisyon. Pero ngayon, sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, wala siyang hawak na Biblia. Wala siyang loudspeaker. Ang hawak niya ay rosaryo. Patawarin mo ako, agad niyang nasambit. Lumapit ako, at bago pa man ako makapagsalita, niyakap niya ako ng mahigpit. Ako ang dapat humingi ng tawad, bulong ko. Hindi. Ikaw ang naging tulay ko pabalik, sagot niya, umiiyak. Naupo kami sa may batong upuan. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Matapos ang ilang taon sa ministeryong pinasukan namin, unti-unti siyang nakaramdam ng kawalan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sa kabila ng kanyang sigasig sa Bible study, sa outreach, at sa mga kanta ng papuri, tila may malalim na kalungkutan sa puso niya tuwing makakakita siya ng simbahan. Lalo na kapag dumaraan siya sa Quiapo. Alam mo, Maam, ani niya, kahit gaano ko kalimutan si Maria, kahit gaano mo siya pinintasan, lagi siyang bumabalik sa isip ko bilang inang hindi sumuko sa akin. Minsang na-search daw niya sa internet ang pangalan ko. Doon niya natagpuan ang artikulo tungkol sa aking pagbabalik loob. Pinanood niya ang mga panayam, binasa ang mga panalangin na isinulat ko sa newsletter ng Mga Tulay ng Katotohanan. Nang marinig ko ang tinig mong nagsasabing salamat, Maria, para akong tinamaan ng kidlat. Hindi galit kundi liwanag. Mula noon, dahan-dahan siyang bumalik sa simbahan. Nagkumpisal. Sumama sa isang grupo ng mga convert. At sa araw na yon sa Tagaytay, kasama siya sa mga dumalo sa recollection ng mga dating napalayas sa simbahang Katolika dahil sa maling pangangaral. Isang anak na bumalik. Isang alagad na muling tumayo. Ilang linggo matapos iyon, may natanggap akong mensahe sa email. Mula kay Pastor Eduardo. Isa sa mga pinaka-agresibong preacher ng evangelical circuit. Malapit kami noon, kasama sa mga joint conferences, crusades, radio debates. Isa siyang mahusay na tagapagtanggol ng Isola Fide, at walang araw na hindi niya binanggit ang pangalan ni Maria sa kanyang sermons bilang mapanganib na pagkakamali ng tradisyon. Ang kanyang mensahe ay maiksi lang. Pwede ba tayong magkita, Teresa? Gusto kitang kausapin. Hindi bilang kalaban, kundi bilang kapatid. Nagkita kami sa isang cafe sa Ortigas. Maayos ang bihis niya, dala ang lumang Biblia, at may kalmadong anyo. Hindi na siya yung Eduardo na palaging galit sa mga ritual. Ngayon, tila may hinahanap. Bakit mo ako pinatawag, tanong ko.
Gusto kitang tanungin kung paano mo nalaman na tama ang ginawa mong pagbabalik. Hindi ko nalaman agad, sagot ko. Pero naramdaman ko. At nung lumalim ako, doon ko naintindihan. Tahimik siya sandali. Nung nawala ang boses mo, dugtong niya, inisip ko noon, parusa yon ng Diyos. Pero ngayon, naiisip ko, baka paanyaya yon. Paanyaya sa katahimikan. Nagkatinginan kami. Parehong nakikiramdam. Alam mo ba, bulong niya, simula nang nabalitaan kong bumalik ka sa Katoliko, hindi ako makatulog. Una, galit ako. Pakiramdam ko, pagtataksil sa misyon natin. Pero habang tumatagal, parang may bumubulong sa akin, gabi-gabi, baka hindi siya tumalikod, baka bumalik siya kung saan ka dapat naroon. Hinila niya ang kanyang bag, kinuha ang isang rosaryo. Alam mo ba kung ano to? Tumango ako. Regalo to sa akin ng isang debotong Katoliko na dinala namin sa simbahan ilang taon na ang nakalipas. Noon, tinanggap niya si Jesus ayon sa tamang paraan. Pero nung malaman niyang umalis ako sa Katoliko, sinabi niya sa akin, Pastor, hindi si Maria ang umalis. Ikaw ang lumayo. Pinikit niya ang mga mata. Simula noon, hindi ko siya magawang itapon. Hindi ko rin maipaliwanag. Nandito lang siya at minsan, sinasabi niya sa akin sa katahimikan, Anak, bumalik ka na. Bigla siyang naluha. Natatakot akong umamin. Bakit? Tanong ko. Dahil sa takot na baka wala nang babalikan. Pero baka matagal ka na nilang hinihintay, sagot ko. Paano ako magsisimula? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa panalangin. Sa katahimikan. Sa pagbanggit ng Aba Ginoong Maria, kahit hindi mo pa buo ang paniniwala. Sa dulo, ang Espiritu ang magpapatunay. Pagkalipas ng isang buwan, sumama siya sa isang silent retreat sa Bukidnon. At matapos nito, tumawag siya sa akin. Teresa, sabi niya, ang tahimik ng bundok. Pero sa katahimikan, may tinig akong narinig, hindi malakas, hindi magarbo. Isang bulong lang. Sabi niya, bumalik ka na, anak. Ngayon, anong plano mo? Tanong ko. Wala pa. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, gusto kong lumuhod, hindi para ipakita ang kapangyarihan ng Espiritu, kundi para tanggapin ang awa. Sa mga sumunod na buwan, naging isa si Eduardo sa mga lihim na kaagapay ko sa ministeryo. Hindi pa siya formal na nag-aakto bilang Katoliko. Wala siyang deklarasyon. Pero sa bawat event na inaanyayahan ako, sinasamahan niya ako. Tumutulong sa logistics, nakikinig sa mga talk, at sa dulo ng misa, madalas siyang nakikitang nakaupo sa gilid, tahimik at nakapikit. Hindi siya agad tinanggap ng marami. Marami pa rin ang natatakot sa kanya o duda sa kanyang intensyon. Pero hindi iyon ang mahalaga sa akin. Dahil ang pagkilos ng Diyos ay madalas nangyayari sa mga pusong hindi sumisigaw ng narito na ako, kundi sa mga pusong bumubulong ng sana tanggap mo pa ako. Ngayon, habang isinusulat ko ang tala ng aking ministeryo, napagtanto kong hindi sapat ang sabihing may mga taong na-convert o bumalik o nagbago. Mas tama sigurong sabihin, may mga anak na bumalik. May mga alagad na muling tinawag. At ako'y wala sa gitna upang ituro ang tama. Ako'y narito lang upang samahan sila pabalik. May mga araw na hindi ko inaasahang darating pa. Ang mga panahong akala ko'y tuluyan ng nilamon ng lumipas, ng galit, ng hiwalay na landas, ng mga salitang hindi na mababawi. Pero sa pagitan ng dasal at katahimikan, unti-unting dumadating ang mga araw na yon. Isa na roon ang araw na tinawag ko sa sarili kong puso, si Maria Ina. Hindi reyna, hindi doktrina, hindi figura. Kundi ina, aking ina. Simula nang makumpirma ako, bahagi na ng bawat umaga ko ang rosaryo. Hindi ito obligasyon. Hindi ito programa. Ito'y naging paghinga ng kaluluwa. May isang maliit na altar sa kwarto ko. Isang kandila. Isang simpleng imahe ng Birheng Maria, hindi mamahalin, hindi dinisenyo para sa pagpapasikat. Hawak niya ang batang Jesus, nakatingin sa kanya, ngunit ang mga mata ay parang alam din ang sakit ng hinaharap. Sa bawat Aba Ginoong Maria na binibigkas ko, para bang may hinuhugasan sa puso ko. Hindi laging dramatic. Minsan, ordinaryo. Pero laging buo. At sa bawat misteryo, dumarating ang mga paalala, ang tuwa ng pagtanggap, ang sakit ng pagtanggi, ang liwanag ng krus, ang pag-asa ng pagkabuhay. Minsan, habang nasa ikalawang misteryo ng liwanag, tumigil ako. Ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos in
Napatingin ako sa krusipiho. At naisip ko, dati, ipinahayag ko ang kaharian gamit ang mikropono, ang entablado, ang dalit. Ngayon, tahimik na tinatanggap ang kaharian sa katahimikan ng puso, kasama ang ina ng hari. Doon nagsimula ang ideya ng ikalawa kong libro. Ang katahimikan ni Mariadi. Hindi ito teolohikal na disertasyon. Hindi rin ito apologetics. Isa itong aklat ng mga pagmumuni-muni. Bawat kabanata ay isang misteryo ng rosaryo, sinamahan ng personal na refleksyon kung paano ko naramdaman si Maria sa panibagong yugto ng aking buhay. Nagsulat ako tungkol sa kung paanong ang kanyang katahimikan sa ilalim ng krus ay nagturo sa akin na hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang ipagsigawan. Ang bawat pahina ay parang paglaladlad ng kaluluwa. Wala nang pagtatanggol. Wala nang pangangatwiran. Puro pasasalamat, pagsisisi at pag-ibig. Ipinadala ko ang unang kopya ng libro sa isang tao na matagal ko nang hindi kinakausap, si Bora. Wala akong mensahe sa sobre. Gusto ko lang malaman niya na kahit hindi kami nagkikita, hindi siya nawala sa puso ko. 3 linggo ang lumipas bago ako nakatanggap ng tugon. Isang simpleng card. May larawan ng rosaryo sa harap. Sa loob, isang maikling sulat na sinulat ng kamay. Binasa ko po ang libro, Nay. Tahimik akong umiiyak sa bawat pahina. Hindi ko pa alam kung kaya ko na pong bumalik. Pero ngayon, araw-araw kong binibigkas ang unang linya. Aba Ginoong Maria. Yun lang muna. Pero nagsimula na ako. Boran. Tumigil ang mundo ko nang mabasa ko yon. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagdiwang. Umupo lang ako sa harap ng altar. At bumulong. Salamat, Inay. Hindi si Mama. Hindi si Nanay. Hindi ang ina kong nagluwal sa akin. Kundi ang tunay na ina ng kaluluwang ligaw na tulad ko. Mula noon, nagsimula akong magsulat ng mga sulat pananalangin kay Maria. Hindi para sa libro. Hindi para sa publiko. Kundi para sa akin. Para sa pagitan naming dalawa. Inay. Salamat sa pagtitiis. Salamat sa hindi pagbitaw. Salamat sa pagtanggap kahit ilang ulit kitang tinanggihan. Hindi mo ako pinagpilitan. Tahimik ka lang na nandyan. At sa katahimikang iyon, doon ako gumaling. Ipinagpatuloy ko ang ministeryo. Patuloy ang mga seminar, ang mga recollection, ang mga tulay ng katotohanan. Pero ngayon may dagdag na layunin. Ipakilala si Maria hindi bilang hadlang kay Kristo, kundi bilang unang nagdala sa kanya sa mundo. Tuwing tinatanong ako sa mga conference kung paano nagsimula ang aking pagbabalik, palagi kong sinasagot. Nagsimula ito sa katahimikan. Sa hindi ko masagot na tanong. Sa hindi ko mabigkas na salita. Hanggang sa narinig ko siya, hindi sa tenga, kundi sa loob. Ako ang ina mo. Huwag kang matakot. Isang gabi, habang nasa Bacolod ako para sa isang forum, nakatanggap ako ng tawag. Hindi ko inaasahan ang numero. Si Ruben. Hindi kami nag-usap simula nang umalis ako. Halos hindi ko na inasahan na tatawag pa siya. Pero sumagot ako. Teresa, mahina ang boses niya. Ruben, sagot ko. Tahimik kami pareho. Matapos ang ilang segundo, sinabi niya. Nakita ko si Bora kanina. Bitbit ang rosaryo. Sabi niya, sinimulan niya raw ang panalangin kasi nabasa niya yung libro mo. Tumahimik ako. Sabi niya baka raw, sa susunod, pwede siyang magsimba ulit. Hindi pa siya sigurado. Pero may posibilidad. Napapikit ako. Tinanong ko siya kung may galit pa siya sa'yo. Alam mo ang sagot niya? Ano? Wala. Kasi daw, sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang hindi ka bumitaw. Lumunok ako. May luha ng tumutulo sa pisngi ko. Tinanong niya rin ako kung kaya ko ring magbasa ng libro mo. Huminga siya ng malalim. At binabasa ko na ngayon. Unti-unti. Hindi pa buo ang pamilya ko. Hindi pa rin lahat ay ganap na nauunawaan ang desisyong ginawa ko. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na ako nag-iisa. Dahil sa bawat dasal ng rosaryo, may kasabay akong boses, sa langit man o sa lupa, na bumubulong ng Santa Maria, Ina ng Diyos Ing. At sa bawat misteryo, unti-unti kong nakikita na sa puso ng Ebanghelyo, hindi lang may ama kundi may ina. At siya, sa lahat ng katahimikan niya, ay nagsabing isi.
Kaya ako rin ngayon at magpakailanman na rin ang sagot ko. 8 taon na ang lumipas mula sa gabing iyon, ang gabing naglaho ang tinig ko sa gitna ng sermon, sa gitna ng galit, sa gitna ng isang deklarasyon ngayon ay hindi ko na kayang ulitin. 8 taon mula nang sabihin kong si Maria ay isang alamat. Ngayon, siya ang tahimik na ugat ng lahat ng panalangin ko. Ang ina na hindi ko pinili, ngunit hindi kailanman bumitiw. At heto ako ngayon, sa Cebu, sa isang gusaling may 11,000 tao, punang bawat upuan, at may libu-libong nanonood online. Disyembre 8. Kapistahan ng Immaculada Concepcion. Araw ng dating sigaw ng paghatol. Araw na rin ngayon ng bagong tinig, hindi mula sa pulpito ng galit, kundi mula sa bukal ng awa. Ang entablado ay simple. Walang new wall. Walang mga dancer. Isang altar. Isang krus. Isang imahe ng mahal na birhen. Sa tabi ko, naroon sina Carlos, Jerome, at maging si Eduardo, ngayon ay nagsusuot na ng brown scapular, tahimik, mapagmasid. Sa unang hilera, nakaupo si Sofia, nakayakap sa kanyang anak. Sa kanan, naroon si Bora. Hindi na kami nakahiwalay. Hindi pa rin kami ganap na buo. Pero narito kami. Sama-sama. At ako, si Teresa Morales, ang dating tinig ng pagtuligsa, ngayon ay narito upang magsalita. Hindi na upang magtanggol. Hindi upang mangaral. Kundi upang magpatotoo. Tumayo ako sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono. Walang script. Walang tala. Sa loob ko, isang panalangin lamang. Boses mo, hindi boses ko. Tumahimik ang lahat. Tumingin ako sa mga mata ng mga tao, iba't ibang mukha, iba't ibang karanasan, iba't ibang simbahan. Magandang gabi po, simula ko. Walang hiyawan. Walang palakpakan. Tila ang buong lugar ay pinili ng espiritu upang maging simbahan, hindi event venue. Natatandaan ko pa ang gabi ng Disyembre 8, maraming taon na ang nakalipas, patuloy ko. Ako'y nasa gitna ng isang sermon. Malakas. Matapang. At mayabang. Tumigil ako. Nang sabihin kong si Maria ay hindi bahagi ng plano ng kaligtasan, bigla na lang nawala ang boses ko. Akala ko noon, aksidente. Akala ko, atake ng katawan. Pero ngayon alam ko na, iyon ang awa ng Diyos. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Nagsalita lang ako, gaya ng isang anak na sa wakas ay umuwi sa bahay ng kanyang ina. Nasa harapan niyo ako ngayon hindi bilang isang dating pastora, o isang convert, o isang eksperto. Ako ay narito bilang isang babae na muling nakatagpo ng kanyang tinig sa katahimikan ng panalangin ni Maria. Isang projector sa likod ang dahan-dahang nagpakita ng larawan ni Maria, hindi makintab, hindi marangya. Isang ina na may hawak na sanggol. Tinitingnan ang anak. Walang imik. Buo ang loob. Tumingin ako sa imahen. Sa mga taon ng aking katahimikan, bulong ko sa mikropono, ikaw ang unang narinig ng puso ko. Humakbang ako paabante. Nais kong sabihin ito, hindi bilang patunay, kundi bilang pasasalamat. Lumuhod ako sa harap ng imahe. Buong gusali tahimik. Walang isang sutsot. Walang cellphone na tumunog. Wala ni isang ingay. Parang ang mismong oras ay huminto. Kinuha ko ang rosaryo mula sa aking bulsa. Tiningnan ito. At sa harap ng libu-libong katao, bumulong ako, hindi upang marinig nila, kundi upang marinig niya. Ako ang dating sumigaw laban sa iyo. Ngayon, ako ang iyong tinig. Tumulo ang luha ko. Nagdasal ako ng Aba Ginoong Maria, mabagal, malinaw, buong puso. Pagkatapos ng dasal, tumayo ako. At sa unang pagkakataon, hiniling ng buong gusali na sabay kaming magdasal. Walang instruksyon. Walang senyas. Nag-umpisa ang isang babae sa may kanan. Aba Ginoong Maria ni. Sumunod ang gitna. Sumunod ang kaliwa. At sa loob ng ilang sandali, buong Cebu ay tila pinuno ng boses ng ina. Ilang linggo matapos ang kaganapan, may isang batang babae na lumapit sa akin sa isang maliit na simbahan sa Davao. Nay Teresa, pwede po ba akong magtanong? Anong pangalan mo, Hija? Lucia po. Anong tanong mo, Lucia? Si Maria po ba, nakikinig talaga sa dasal? Umiti ako. Lumuhod sa tabi niya. At kahit hindi mo sabihin sa bibig mo, kahit bulong lang sa puso, kahit luha lang, Hija. Nakikinig siya.
Hindi dahil siya ang Diyos, kundi dahil siya ang inang nakikinig bago mo pa masabing nasasaktan ka. Tumingin siya sa imahe. Nagdasal po ako sa kanya kagabi. Anong sabi mo? Wala po. Umiyak lang ako. Sabi ko, Inay, pagod na po ako. Tapos po, parang biglang gumaan ang dibdib ko. Dahil ganyan magmahal ang ina, sabi ko. At habang niyayakap ko siya, parang niyayakap ko rin ang batang Teresa, yung Teresa bago pa siya naging pastora, bago siya naging mangangaral, bago siya naging galit. Ang Teresa na anak lang. At ngayon, Inang Maria, ako'y iyon na. Buong buo. Tahimik. Ngunit may tinig. Isang tinig na hindi na para sumigaw, kundi para magpatawad, para mag-anyaya, at para magbahagi ng pagmamahal na natagpuan ko sa katahimikan ng isang ina. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.